Si Shen Muyu, ang nag-iisang anak ng pinakamayamang pamilya sa Yundu, na kadarating lang galing ibang bansa, ay hindi pa nakikita sa publiko kailanman. Ayon sa ulat, ang pagbabalik niya sa bansa ay upang hanapin ang taong nagligtas sa buhay niya. Eldest Miss, ang lahat ng taong may hawak ng hikaw na kawangis ng Pisces ay naririto na. Sa lahat ng hikaw na ito, wala man lang ni isang tumugma. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang pamilyang Shen sa Yundu. Pero bakit kahit isang tao ay hindi ko mahanap? Wala ba kayong silbi lahat? Ilang taon na ang lumipas. Nasaan ka na ba talaga? May sunog! Tumakbo na kayo! Tabi! Napakasakit. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Alam ko ang pakiramdam ng naiiwan. Tutal sabi naman nila ay mahina ang katawan ko at hindi na magtatagal. Huwag kang matakot. Sasama ako sa iyo. Kuya, siguradong mabubuhay tayong dalawa at gagaling ka rin. Ito ang mahiwagang kahon ng pamilyang Xiao. Sa loob nito nakatago ang namana naming mga hikaw na Pisces. Kapag nahanap mo na ang nakatadhana sa iyo, pag itinapat nyo ang inyong mga daliri sa kahon, magkakasama na kayo habang buhay. Kapag hindi na ako sakitin balang araw, pakakasalan kita gamit ito at hinding-hindi na tayo maghihiwalay. Ituloy nyo ang paghahanap. Kahit halughugin nyo pa ang buong Yundu, kailangang mahanap ang nagligtas sa akin. Masusunod po. Kalokohan! Araw-araw mo na lang inuubos ang oras mo sa lalaking hindi mo naman alam kung nasaan na at pinababayaan ang bilyon-bilyong halaga ng ari-arian. Ipatitigil ko ang lahat ng card mo sa bangko. Umuwi ka na. Ayoko. Pa, simula nang iligtas niya ako, isinumpa ko nang siya lang ang papakasalan ko. Kahit maghirap ako at maging pulubi, hahanapin ko pa rin siya. Muyo, ikaw talaga. Gutom na ako. Tagapagligtas ko, nasaan ka na ba? Gutom ka na siguro? May pagkain ako rito. Huwag kang mag-alala. Sa binigay mong pagkain na ito, kapag nahanap ko na ang taong nagligtas sa akin, bibigyan kita ng malaking halaga ng dolyar. Wag na. Ang tulad ko namang mahina ang katawan at malapit na mawala. Ay. Sir, okay lang po ba kayo? Uy sir, ayos lang po ba kayo? Aking tagapagligtas, anong nangyari sa iyo? Tulong, may tao ba dyan? Ikaw na maruming pulubi, anong ginagawa mo sa anak ko? Madam, ang President Xiao ay bata pa lang noong magkaroon ng karamdaman sa pamumuo ng dugo at kailangan niya ng tuloy-tuloy na pagsasalin. Ngunit mayroon siyang pira-pira at pambihirang uri ng dugo. Kapag hindi tayo nakahanap ng may parehong uri pa sa matagalang supply, baka ang President Xiao ay Maglabas ng anunsyo sa buong mundo. Maghanap ng may pambihirang uri ng dugo na handang magbigay para sa tagapagmana ng pamilyang Xiao sa magsasali ng kanyang dugo. Kung lalaki, bibigyan siya ng pabuya na 1 bilyong dolyar. Kung babae, magiging asawa siya ng tagapagmana ng pamilyang Xiao at mamumuhay sa karangyaan habang buhay. Madam, pareho po kami ng uri ng dugo at handa po akong magbigay sa kanya. Seryoso ka ba? Handa kang magbigay ng dugo sa anak ko at maging supply niya? Opo, handa po ako. Nga pala madam, nais ko pong itanong kung sa anak niyo po ba ito. Nasa akin po ang kapareha nito. Pares po ito sa hawak niya. Nasa iyo ang kapareha. Ikaw? Ikaw ba ang batang tinutukoy ni Moyuan noong bata pa siya? Opo, madam. Ako po si Shen Muyu, niligtas ako ni Moyuan noong bata pa kami. Siya ang aking tagapagligtas. At ngayon, ako naman po ang magliligtas sa kanya. Ngunit Moyo, si Moyuan, ay nawawalan ng kumpiyansa sa sarili dahil sa tagal ng kanyang pagkakasakit. Sigurado ka ba? Naintindihan ko po madam, kapag magaling na po siya, doon ko na lang po sasabihin sa kanya ang tunay kong pagkakakilanlan. Hinding-hindi ko hahayaang ang isang mababang uri ng tao ay makapasok sa pamilyang Xiao. Hindi ito dapat malaman ni Moyuan. Kapag magaling na siya, dapat na siyang paalisin para hindi na makagulo. Moyu, kailan mo babalak sabihin kay Moyuan na ikaw ang batang hinahanap niya?
Sinabi niya noong bata pa kami. Napapakasalan niya ako kapag gumaling na siya. Huling beses na ito, at pagkatapos nito, sasabihin ko na sa kanya. Muyo, salamat sa maraming taon ng pagbibigay mo sa akin ng dugo. Kapag tuluyan na akong gumaling, aalagaan kita ng mabuti. Mahal ko. Pagkatapos ng operasyong ito, mayroon akong gustong sabihin sa iyo. Sige, Madam, bisa na ang pampatulog. Isang huling kuha na lang ng dugo malapit sa puso at ganap nang gagaling si President Chow. Pero sigurado ka na bang itatago ang tungkol sa iyong pagbubuntis habang nagbibigay ng dugo? Dahil maaari itong makaapekto sa bata. Mahal ko siya ng sobra. Naniniwala ako na ang baby ko at ako ay kakayanin ito. Yuan, itago mo ng mabuti ang medalyong ito. Simula ngayon, ikaw na ang bagong may bahay ng pamilyang Xiao. Mga nagdaang taon, inalamin ko ng mabuti ang mga nangyari sa kanila noong bata pa sila. Hindi ako takot na kinuha ko ang liyabe, dahil hindi naman maalala ni Mo Yuan ang totoo pagkagising niya. Ang isang kagalang-galang na babaeng tulad mo, ay ang siyang nararapat at bagay para sa aking anak. Ngayong tapos na ang huli niyang donasyon ng dugo, wala na siyang pakinabang. Panahon na para ipalam sa kanya ang malaking agwat nila ni Mo Yuan. Yuan, paano napunta sa iyo ang liyabing ito? Mo Yuan, sa wakas ay hinintay kong gumaling ka. Naaalala mo pa ba? Sabi mo papakasalan mo ako kapag gumaling ka na. Pero kasal kami ni Muyo ng maraming taon at marami na rin siyang naibigay na dugo para sa akin. Akala mo ba ay mabuti siyang tao? Tignan mo ito. Shen Muyo. Nagkamali pala ako ng tingin sa iyo. Mag-ingat ka. Muyuan. Nanaginip na naman ako tungkol noong bata pa ako. Dapat ay magaling na ngayon si Muyuan. Sasabihin ko na sa kanya ngayon na ang asawa niya ay ang batang babaeng matagal na niyang hinahanap. Nasaan ang liyabi ko? Nasaan ang liyabi ko? Nurse, gusto ko lang itanong, yung kasabay kong inoperahan, nasaan na po siyang kwarto? Ang tinutukoy mo ba ay si President Xiao? Nahanap na raw niya ang taong nagligtas sa kanya, uuwi na siya para maghanda sa kasal. Ano? Yuan, tutuparin ko ang pangako ko noong bata pa tayo. Papakasalan kita. Basta masaya si Mo Yuan, gagawin ko ang lahat. Maligayang pagbati, young mistress. Muyuan. Kung siya ang young mistress, paano naman ako? Shen Muyo, tamang-tama ang pagbalik mo. Mag-divorce na tayo. Bakit? May gana ka pang magtanong kung bakit? Akala ko noong una na nagbigay ka ng dugo nang walang hinihintay na kapalit, naantig ako sa ginawa mo at itinuring kitang tunay na asawa. Ngunit hindi ko inaasahan na isa ka palang mukhang pera. Sa dokumentong ibinigay ni Mama, malinaw na nakasulat dito ang kasunduan. Kapalit ng pagbibigay mo ng dugo, ay kumuha ka kay pamilyang Xiao ng 80 milyong dolyar at nagawa mo pa akong piliting magpakasal. Hindi ako ang pumirma sa kasunduang ito. Hindi ako yon, Muyuan. Nandito ang pirma mo at nagagawa mo pang magsinungaling? Hindi rin sa akin ang pirmang iyan. Hindi ganyan ang sulat kamay ko. Madali lang baguhin ang sulat kamay para magmukhang iba. Na-transfer na sa iyo ang 80 milyong dolyar. Ano pa ba ang gusto mong mangyari para tantanan mo na si Mo Yuan? Muyuan, hindi ganyan yon. Magtiwala ka sa akin. Tama na. Nahanap ko na ang taong nagligtas sa buhay ko noong bata pa ako. Si Yuan ang tunay kong mahal. Ngayon, gamit ang pamanang kwintas na jade ng pamilyang Xiao, nagkakilala na kaming muli. Tapusin na natin ito ng maayos. Matalino talaga si Yuan. Naghanda siya ng peking kasunduan ng maaga para malayo na si Mo Yuan sa babaeng iyan. Bakit nasa iyo ang jade ko? Bitawan mo yan ng marumi mong kamay. Xiao Muyuan. Iyan ang nagsilbing alaala natin noong sabay tayong nakatakas mula sa sunog. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Muyo, itinuring kitang parang tunay na kapatid.
Kaya ikinuwento ko sa iyo ang tungkol sa amin ni Kuya Muyuan na dati tapat ko sa iyong sinabi. Sinong mag-aakala na hindi mo lang ako gagayahin, kundi tatangkain mo pang agawin ang aking Jade? Xiao Muyuan, mag-asawa na tayo. May dahilan pa ba para lokohin kita? Ito ang espesyal na lalagyan para sa Jade, na fingerprint lamang ng batang babae noon ang tanging makakapagbukas nito. Sino ang totoo? Sino ang huwad? Malalaman natin sa isang pagsubok. Bakit may ganoon pang kahon? Kapag itinuloy ito, hindi ba't mabubuko ang totoo? Yuan? Una ka. Bigo ang pag-verify sa fingerprint. Anong ibig sabihin nito? Niloloko mo ba ako? Muyuan, ako talaga ang batang babae na matagal mo nang hinahanap. Ang kahon na ito, hindi ko alam kung bakit nagkaganyan. Baka dahil masyado ng matanda at sira na ang kahon. Muyuan, ako naman ang susubok. Tagumpay ang fingerprint verification. Sigurado ka bang hindi niya palihim na pinakialaman ang box? Bigo ang fingerprint verification? Sabi ko na nga ba, binubuksan at sinasara. Siguradong sira na ang box na ito. Hindi po. Hindi po, Muyuan. Hindi po ganoon. Kinuha lang ni Mama kanina. Ang isa ko pang daliri sila. President Xiao, nakuha po namin kanina sa bulsa ng taong ito, ang inyong Rolex. Xiao Muyuan. Si Tito Zhang ang sa pamilyang Xiao ay ang pinakamalapit sa akin. Itinuring ko siyang parang sariling ama. Anong gagawin mo sa kanya? President Xiao, hindi ko po iyon ninakaw. Ang madam po, ang nag-utos sa aking linisin ang relo. President Xiao, Kayong mga hamak na katulong, naawa ako sa inyo. Kaya tinanggap ko kayo sa pamilyang Xiao bilang mga kasambahay. At nagagawa niyo pa akong baligtarin. Hindi po totoo yan. Muyo, nagbigay na naman ako ng problema sa inyo. President Xiao, si Muyo ay isang napakabait at maalagang bata. Huwag niyo na po siyang pahirapan. President Xiao, ako ang may gawa ng lahat. Pakawalan niyo na po siya. Xiao Muyuan, wala kang katarungan, walang kasalanan si Tito Zhang. Hindi makatao ang ginagawa mo. Mga bata, sampalin siya. Hanggang sa hindi siya umaamin. Huwag kayong hihinto. Huwag, pakiusap huwag. President Xiao, pakiusap pakawalan niyo siya. Ako ang gumawa ng lahat. Nagmamakaawa ako. Pakawalan niyo siya. Maaari naming siyang pakawalan. Pero kailangan mong tumalon mula diyan. Hindi maaari, Tito Zhang. Huwag, luluhod ako sa inyo. Isusubsob ko ang ulo ko sa inyong harapan. Pakiusap, pakawalan niyo siya. Kapag hindi ka tumalon, ang Shen Muyu sa habang buhay ay magsisilbing utusan sa aming pamilyang Xiao para magbayad ng utang. Kapag tumalon ka, mabubura na ang lahat ng utang na pera. Tatalon ako. Tatalon ako. Tito Zhang. Huwag. Huwag niyo. Kakalimutan ang binitawan niyong pangako. Huwag po, huwag, Tito Zhang. Nagmamakaawa ako sa inyo. Nagmamakaawa ako sa inyo. Muyo, noong nakita niyo akong kaawa-awa, dinala niyo ako sa pamilyang Xiao. Tinulungan niyo ako at inalagaan. Sapat na iyon sa akin. Ito na lamang ang tanging magagawa ko para sa inyo. Tama na. Huwag. Xiao Muyuan. Wala kang hiya. Ang anak ko. Anong anak? Shen Muyu, mag-isip ka naman bago ka magsinungaling. Paano namang dadami ng ganyan ng parusa matapos lang matumba? Shen Muyu? Hanggang kailan mo ba balak umarte? Gusto mong umalis? Hubarin mo muna lahat ng gamit ng ating pamilyang Xiao, isa-isa. Sige. Huhubarin ko. Ito. Noong bagong magkasama pa lang tayo, ipinagawa mo ito para sa akin. At pati ang pulseras na ito ang regalo natin sa unang anibersaryo ng kasal natin. Ngayon, isasauli ko na ang lahat sa iyo.
Ang singsing na ito, na sumisimbolo sa tunay na pag-ibig. Sa nakikita ko ngayon, napakalaking biro nito. Hindi ka pa ba aalis? Ang wala ng buhay na matanda, lalamig na rin maya-maya. Tito Zhang, Moyo? Alam kong mabuti kang bata. Tito Zhang. Huwag ka na pong magsalita. Simula pa noon ay itinuring na kita na parang tunay na ama. Pa, huwag mo po akong iiwan. Tinawag mo akong papa, sapat na iyon sa akin. Mula ngayon, kailangan mong magpakatati at mabuhay. Papa, huwag mo akong iiwan. Pasensya na po, Geng. Xiao, ang pamilya nyo ay pinaghihinalaan ng pagnanakaw. Sumama po kayo sa amin sa presinto. Wala akong ninanakaw, huwag niyo akong hawakan. Bitiwan niyo ako. Pa, huwag po, bitiwan niyo ako. Moyuan. Ang ulo ko biglang sumakit. Yuan? Halika rito. Linisin mo ang sapatos ko gamit ang dila mo. Masyado kang matigas at gusto mo pang masaktan. Talaga bang tingin mo sa sarili mo ay si Gineng? Xiao, dito. Kailangan mong sumunod sa akin. Isa lang siyang laruang hindi naman mahalaga, walang pakialam si pamilyang Xiao sa kanya. Sinabihan pa nga niya tayo na parusahan siyang mabuti. Mayroon bang pwedeng sumaklolo sa akin at sa aking anak? Maligayang pagdating po. Kagalang-galang na pinakamayamang boss. Senyor, nahanap na po si Eldest Miss. Pagkaalis ni Eldest Miss, nagpakasal siya sa pamilyang Xiao, pero dinala siya ngayon sa kagawaran ng hustisya. Ano? Ang isang maliit na pamilyang Xiao ay naglakas loob na galawin ang anak ko. Talagang hindi nila kinikilala ang kapangyarihan ko bilang pinakamayaman ng Yundu na si pamilyang Shen. Ipaalam sa Azure Dragon, White Sparrow at sa 4 na bantay, kasama ang lahat ng mga abogado at tauhan ng Yundu na sumama sa akin upang sunduin si Eldest Miss at iuwi. Opo. Xiao Moyuan. Nasayang lang ang lahat ng pagmamahal ko sa iyo. Ang pinagsamahan natin noon ay wala na at tapos na. Miss Lin, iyong utos sa amin na asikasuhin si Shen Muyo. Ano po ang tingin niyo rito? Hindi masama. Shen Muyu, at sisiguraduhin kong magsisisi ka. Matigas ang ulo mo. Titingnan natin ngayon kung alin ang mas matibay. Ang dila mo o ang dala kong pamalo. Boss, may masamang balita po. Papunta na rito ang malaking boss. At may kasama siyang madaming tauhan mula sa Yulong Group na mga magagaling na abogado at mga batikang bodyguard. Ang tinutukoy mo ba ay ang pinakasikat sa Yundu, ang Yulong Group na pag-aari ng pinakamayamang tao? Titingnan ko lang kung sino ang magtatangkang sakta ng anak ko. Elder Shen, hindi ko po alam na darating kayo. Patawad at hindi namin kayo nasalubong ng maayos. Patawarin po ninyo kami. Anak, sa wakas ay nahanap na rin kita. Maligayang pagbabalik, Eldest Miss. Anak ko, Pa, bakit po kayo nandito? Mula nang umalis ka sa bahay natin, hindi natigil ang pag-aalala ni Papa. Huli na ang dating ni Papa at hinayaan kitang masaktan. Ang lakas ng loob nyo na hamakin ang nag-iisang tagapagmana, ang Eldest Miss. patawad po, patawad. Elder Shen, Walang hiya ka. Anak ko, ikaw ang bahala kung paano siya paparusahan. Gusto kong ang lahat ng nang-api sa akin ay pagbayarin. maawa po kayo.
Maawa po kayo sa akin. Parang awa nyo na. Pa, gusto ko nang tapusin ang kasunduan namin kay Xiao Moyuan. Mula ngayon, wala na kaming anumang koneksyon sa isa't isa. Sige. Simula sa araw na ito, ang anak ko na ang pinakamakapangyarihan sa Yundu, ang mamumuno sa Yulong Group. Simula ngayon, wala nang mangangahas na mga api sa iyo. Xiao Moyuan, gagawin ko ang lahat para pagbayarin ka sa mga ginawa mo. President Xiao. Ang asawa ko, umamin na ba siya sa pagkakamali niya? Hindi po. Sinabi po ng ginang na gusto na niyang makipagdiborsyo. Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa kulungan. Opo, sir. Moyuan, bakit parang nagmamadali ka? Huwag mong sabihing pupuntahan niyo ang babaeng iyon? Umuwi na tayo. Pa, salamat po. Muyo. Muyo? Kaya pala nagmamadali si ate na makipagdiborsyo kay Moyuan. May nahanap na pala siyang kapalit. Sino ang nagpalabas kay Shen Muyo? President Xiao, masyadong malalim ang pinagmulan ng kabilang panig. Hindi po talaga namin maimbestigahan. Kuya, dahil determinadong umalis si ate Muyo, wala ring saysay kung pipigilan mo siya. Hindi ko lang akalain na desperada pala si ate na kaya niyang pumatol sa lalaking ganoon nakatanda. Shen Muyo? Mahusay ka talaga. Pa, Muyo, gising ka na? ang bata sa sinapupunan ko. Baby, patawad. Patawad, at hindi ka naprotektahan ni Mama. Naimbestigahan na ni Papa. Ang lalaking ang apelido ay Xiao ang siyang nagkasala sa iyo. Nag-utos na ako ng mga tao na ikansela ang lahat ng mga proyektong katrabaho ang Yulong Group at pamilyang Xiao. Muyo? Ipinagpatayo kita ni Papa ng isang kastilyo. Kapag gumaling ka na, igagawa kita ng isang engrandeng party upang ipagdiwang ang pagbabalik mo. Ayos ba? Hayaan nating makita nilang mabuti ang mahal kong anak. Salamat po, Pa. Eldest Miss, ito po ay galing pa sa South Africa, gawa ng mga mahuhusay na artisano ng Royal Family, isang kwintas na gawa sa diamante po. At ito naman po, inihanda po ng iyong ama para sa inyo, mga hanay ng mga helicopter at ang mga parkingan nito. At ito pa po, noong wala ka pa rito, araw-araw kitang ibinibili ng mga ari-arian. Ang lahat ng ito ay para sa iyo. President Xiao, kailangan po bang ipaimbestiga ko kung sino ang lalaking kasama ng asawa niyo? Bakit ka pa nakatayo riyan? Sige na, gawin mo na. President Xiao, kakasuspindi lang po ng Yulong Group sa lahat ng mga pamumuhunan sa kumpanya natin. Ano? Para sa pakikipagtulungan na ito, kaming Xiao Corporation ay nagbayad ng napakalaki. Bakit nyo bigla na lang kakanselahin ito? Auntie, wag po muna kayong mag-alala. Balita ko ay ang Yulong Group ay magdaraos ng pagtitipon para sa pagbabalik ng anak ng pinakamayamang tao. At saktong mayroon akong imbitasyon. Bakit hindi tayo pumunta doon para magtanong? Ang yuanyuan ko talaga ay may galing. Hindi katulad ng talunang iyon, na si Shen Muyo. Wow! Ito pala ang sinasabing Royal Estate. Narinig ko po na sa pagrenta pa lang ng golf course na ito, ay nagkakahalaga na ng higit 8-digit na dolyar. Muyuan, mamaya kapag lumabas na ang anak ng pinakamayamang tao, dapat ay maging masigasig ka. Kapag nagustuhan ka niya, sa susunod, ang yaman ng pamilyang iyan ay magiging atin na. Ma, nandito tayo para sa pamumuhunan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Auntie, ang mga sinasabi niyo po ay parang iniisip niyong ang ating Moyuan ay umaasa lang sa pera ng iba. Pasensya na at marami akong nasabi. Muyuan ko, nandito naman si Yuan Yuan para sa iyo. Hemp, kung makakasama lang ng anak ko ang anak ng pinakamayamang tao, bakit ko pa kailangan ang maliit na pamilyang Lin na iyan? Tama na. Pumasok na tayo.
Paumanhin po, miss. Ang imbitasyon nyo ay para sa pinakamababang antas. Hanggang sa labas lang po kayo ng kastilyo. Ano? Idilat mo nga ang mga mata mo. Paanong naging sa pinakamababa? Ang imbitasyon namin? Pasensya na po, miss. Wala kayong karapatang pumasok sa loob ng kastilyo. Ikaw, Muyuan, kung hindi tayo makakapasok sa loob, paano natin mahahanap ang pinakamayamang tao? Nagsisimula na ang ribbon cutting, narinig ko na gumastos sila ng 10 milyong dolyar para lang sa fireworks show na ito. Ang dalagang iyon ay napakaswerte talaga. Uy, tingnan nyo! Lumabas na ang anak ng pinakamayaman. Iba talaga ang anak ng mayaman, sa likod pa lang niya ay napakalakas na ng dating. Shen Muyu? Siya. Bakit siya nandun sa itaas? Muyuan? Ang katabi niya. Hindi ba't iyon yung taong kumuha kay Shen Muyu nung araw na iyon? Xiao Muyuan, nung huling nasa rooftop ka, pinalayas at binaliwala mo ako. Ngayon ako naman ang nasa itaas para tingalain mo. Talagang hindi ka na makapaghintay, di ba? Tabi, paraanin niyo ako. Sir, labag po ito sa patakaran. Bakit ka nandito? Kung nasaan man ako, ay mukhang wala ka ng pakialam doon, di ba? Naaalala kong hiwalay na tayo. President Xiao. President Xiao, ang Muyo ay bahagi na ng pamilya ko. Pakiusap, rumespeto ka. Shen Muyu, hindi pa tayo formal na hiwalay. Sa batas ay asawa pa rin kita, pero nakikipag-ugnayan ka na sa ibang lalaki, di ba? Xiao Muyuan. Ikaw ang nangaliwa habang kasal pa tayo. Pinatuloy mo pa ang babae mo sa bahay natin para saktan ako. Anong karapatan mong husgahan ako rito? Masamang ugali. At hindi ka galang-galang. Kaya pala ang Xiao Corporation mo sa loob ng maraming taon ay hindi makapasok sa alta syudad ng Yundu. Mukhang wala namang imbitasyon para sa kanila. Dito sa handaang ito. Sino ka ba? Anong karapatan mong pagsalitaan kami ng ganyan? Shen Muyu? Dahil nakahanap ka lang ng mayamang makukurakot, mas naging mayabang ka na, pati sa pagbabalik ng anak ng pinakamayaman, nagagawa mo pang makiparty. Handaan ko ito. Bakit ko kailangang makiparty lang? Samantalang kayo, makapal ang mukhang pumunta rito, pero hanggang sa baba lang kayo para tingalain ako. May mukha ka pang magsalita ng ganyan? Nakita namin ni Muyuan mismo ng aming mga mata na magkayakap kayo ng matandang lalaking iyan. Napakawalang hiya mo talaga. Ano? Hindi ka pahiwalay sa anak ko. Pero nangahas ka ng makipaglandian sa ibang lalaki. Akala mo ba kapag kumapit ka sa mayaman, makakapasok ka na sa alta syudad? Kahit kailan, ang pagiging kirida ay hindi kailanman ikararangal. Isa ka lang namang masamang babae. Wala kang karapatang magsalita rito. Shen Muyu, sinasabi ko lang ang totoo, pero bakit kailangang manakit ka pa? Muyuan, tingnan mo siya oh. Ano? Ngayon ay nag-aalala ka na? Lin Yuan, itigil mo na yung pagpapanggap mo. Ikaw, sayang dahil hindi ka naging artista. Shen Muyu? May hangganan ng pasensya ko? Talaga bang gusto mong maging ganiyan katigas ang ulo? Xiao Muyuan, sasabihin ko sa iyo. Ako na si Shen Muyu ang ayaw na sa iyo. Tungkol sa mga nangyari noon, hindi pa tayo tapos sa mga atraso mo. Muyuan, ngayong may bago nang sumusuporta kay Shen Muyu, ang lakas na ng loob niya. Ang may-ari ng lugar na ito ay ang pinakamayamang pamilya. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Na gumawa ng gulo rito? At nagawa mo pang magpanggap na anak ng pinakamayamang tao? Sa tingin ko kayo ang nanggugulo rito. Kung magpapatuloy pa kayo sa pangungulit na iyan, baka utusan ko ang mga tauhan ko na paalisin kayo. Ano bang kasalanan ang nagawa ng pamilya ko? Bakit kami nagkaroon ng walang hiyang manugang na katulad mo? Shen Muyu? Mukhang para lang makaakyat sa taas. Gagawin mo na ang lahat ng masama. Gusto mo pa kaming paalisin. Huwag mong kakalimutan na ako si Yundu, na anak ng isang mayamang negosyante. Ang isang maliit na lean group lang pala, ang may lakas ng loob na. Magyabang sa harap ko? Naniniwala ka ba na sa isang salita ko lang? Mapapabagsak ko ang pamilyang linyo? Pababagsakin daw kami. Sa tingin mo ba ay ikaw ang pinakamayamang tao rito? Chairman Shen, magsisimula na po ang pagdiriwang para sa pagbabalik ng panganay na anak. Chairman Shen? Pa, ayoko muna ipakilala ang sarili ko ngayon. Shen Muyu, para lang umangat ka, kahit ano ay kaya mong gawin. Hindi pa kita nakikita sa mga mamahaling okasyon, baka naman isa ka lang boss ng kung anong hamak. Na maliit na kumpanya? Sige na, maghanda na tayo para sa party. Ang mga katulad nila ay hindi man lang karapat-dapat na makaharap ka. Shen Muyu, huminto ka. Xiao Muyuan, magkawalay na ang ating landas. Ang ginawa mong pagsira sa buhay ko, hindi ko iyon malilimutan kahit kailan.
Sino ka ba sa tingin mo? Isa ka lang namang masamang babae na nanggagamit ng lalaki. Kadiri ka. Kapag nagkagulo pa kayo dito, pasasabugin namin ang galit namin sa inyo. Anak, ano nang gagawin natin? Ngayon ang pagbabalik ng anak ng pinakamayaman. Basta't makuha natin ang loob ni Eldest Miss, magagawan pa natin ito ng paraan. Talagang matalino si Yuan Yuan. Mamaya, kailangang maturuan ng leksyon ang Shen Muyu na iyan. Tama na. Kahit ano pa ang sabihin nyo kay Muyu, asawa ko pa rin siya. Hindi pa ba sapat ang lahat ng taon na hinihiya nyo siya? Manahimik na lang kayo. Shen Muyu, maghanda ka sa akin. Halo. Sa inyong lahat, maligayang pagdating sa ingranding pagbabalik ng anak ng pinakamayaman at ngayon, formal ko nang sinisimulan ang ating handaan. Kasunod nito, atin nang tawagin si Eldest Miss para sa kanyang pambungad na sayaw. Bakit parang kamukha ni Muyu ang figura na iyon? Mo Yuan, maganda ba ang sayaw ko? Mula ngayon po, para lang sa iyo ako sasayaw. Shen Muyu. Ikaw nga talaga? Bakit kasama na naman ni Mo Yuan ang babaeng ito? Sa totoo lang, napakagaling sumayaw ng mayamang dilag na ito, bagay na bagay sila ng lalaking iyan. Anong sinabi mo? Sinasabi mong siya ang anak ng pinakamayamang tao? Oo, kakasabi lang ng pinakamayamang negosyante mismo. Paano? Anak ng pinakamayaman? Bilang isang kagalang-galang na binibini? Paano siya magagawa ang ganyang sayaw? Na parang nagtatanghal sa harap ng maraming tao? Kanina pa nakamaskara si Shen Muyu. Siguradong nagpapanggap lang siya bilang mayamang dilag. Tama ka. Shen Muyu, wala kang hiyang babae ka. Kung ako nga, ano ngayon? Hinto. Xiao Mo Yuan, hindi ko akalain noon na masyado kang mapanghimasok sa buhay ng iba. Asawa kita? Pero nakikipagsayaw ka ng ganyan sa ibang lalaki. Ano ba ang nasa isip mo? At hindi ba sinabi mo sa akin dati na sa akin mo lang gagawin? Xiao Mo Yuan, naisip ko minsan, ang desperado mo rin pala. Noong mahal pa kita, baliwala lang ako sa'yo. Ngayong hindi na kita mahal. At ikaw naman ang naghahabol sa akin ngayon? Ang mga pangako noon ay para lamang noong panahong nagmamahalan tayo. Ngayong ang puso mo ay ibinigay mo na sa iba. Anong karapatan mong pakialaman ako? Shen Muyu, akala mo ba kung magsuot ka ng ganyan at magpakita kay Mo Yuan, mapapaibig mo na siya? Lin Yuan Yuan, hindi ako tulad mo na hindi mabubuhay ng walang lalaki. Huwag mong isipin na hindi ko alam na nagpapakipot ka lang. Akin si Mo Yuan. Ang lalaking iyon, ikaw lang ang nagtuturing sa kanya na parang ginto. Sana ay magsama kayo habang buhay at hindi na maghiwalay kailanman para hindi na kayo makapamerwisyo ng ibang tao. Tumigil ka. Lin Yuan Yuan, wag mo na akong galitin pa. Itinuring kitang mabuting kaibigan noon, kaya kinuwento ko sa iyo ang tungkol sa nakaraan namin. Hindi ko akalain, nagagamitin mo pala ito para saktan ako ng husto. At ngayon, may gana ka pang sigaw-sigawan ako sa harap ko. Napakapal talaga ng mukha mo. Ano naman ngayon? Sa ngayon, ang tanging pwedeng tumayo sa harap ni Mo Yuan ay ako lang. Ayoko pa sana kasing saktan ka ng maaga. Kaya lang, ang anak mo, maling-mali ang timing ng pagdating niya. Ano? Tama, noong sinabi mo sa akin na lagi kang nasusuka, alam ko nang may hindi tama. Kapag nalaman ni Xiao Mo Yuan at ng nanay niya na buntis ka sa anak ni pamilyang Xiao, masisira ang lahat ng plano ko. Kaya pala, pinlano mo akong siraan, pinalayas ako sa pamilyang Xiao para sabay na mawala ang bata. Hindi ka naman pala ganoon katanga? Sabi ko na nga ba, sa pamilyang Xiao, isa ka lang laruang madaling paglaruan, at pati ang bata ganoon din.
May gana kang saktan ako. Ang bata, ang huling hangganan ko. Sinubukan mong galawin iyon, sisiguraduhin kong magbabayad ka ng husto. Shen Muyu, anong pagpapanggap ito? Isang masamang babae na marunong lang ibenta ang sarili, nararapat lang na habang buhay kang layasan. Lin Yuan Yuan. Ito lang ba ang gagamitin mo para labanan ako? Pinapayuhan kita na umuwi ka muna. Mag-aral ka pa ng ilang taon bago ka bumalik. Ikaw? Yuan. Muyo, nandito talaga ako para humingi ng tawad. Bakit mo nagagawa ito sa akin? Muyuan, masyadong nakakatakot si Sister Muyu. Pinuntahan ko siya dahil gusto ko sanang magkaayos na kayong dalawa. Lalayo na lang ako. Hindi ko akalain na hindi lang niya ako tinapunan ng alak. Itinulak pa niya ako. Shen Muyu, habang sinasabi mo na wala na tayong pakialam sa isa't isa, sinasaktan mo naman ng husto si Lin Yuan. Meron ba talagang lumalabas na katotohanan sa bibig mo? Kuya, wag mo nang sisihin si ate. Kung ako ang nasa lugar niya, matapos mapalaya sa bahay, at kailangang kumapit sa matandang lalaki para lang mabuhay, malamang ay ganoon din ang gagawin ko. Tapos ka na ba sa mga sinasabi mo, Lin Yuan Yuan? Gawa-gawa mo lang ang lahat. Binabago mo pa ang mga linya mo. Pinapagod mo lang ang sarili mo. Muyo, bakit mo ito sinasabi sa akin? Shen Muyu, hindi ka pa ba titigil? Hindi ba sabi mo tinulak kita at binuhusan pa kita ng alak? Ngayong araw, paninindigan ko na ang paratang mo. Hindi ka pa ba talaga tapos magsalita? Shen Muyu, nababaliw ka na ba? Xiao Mo Yuan, ang pag-ibig mo ay parang jacket mo lang na kung kano-kanino mo ibinibigay, sobrang mura lang. Kung may problema ka, sa akin ka humarap. Ano bang napala mo sa pananakit kay Yuan? Ganyan ka pa rin gaya ng dati. Hindi mo muna inaalam ang buong kwento. At ibinibintang mo na agad ang lahat ng kasalanan sa akin. Muyu, ano ba ang naging pagkakamali ko? Para ganito ang gawin mo sa akin? Paano naman ako at ang papa ko, pati na ang batang dinadala ko, anong pagkakamali namin para tratuhin nyo kami ng ganito? Lahat ng ginawa nyo sa akin, isa-isa kong ibabalik sa inyo. Ang lahat ng ito ay kailangan ninyong pagbayaran. Magpaliwanag ka sa akin. Anong bata ang sinasabi mo? Anong bata? Dapat mong tanungin yan. Sa iyong minamahal na si Lin Yuan Yuan. Tungkol sa sinabi ni Shen Muyu kanina, anong ibig sabihin yon? Muyuan, hindi ka pa rin ba nagtitiwala sa akin? Puro kasinungalingan ang sinasabi ni Shen Muyu. Kahit ano ay kaya niyang sabihin. Ano ang tungkol sa batang yon? Iyan ay, hindi ko rin po alam. Baka po si Shen Muyu ay, sadyang niloloko ka lang, dahil gusto niya lang makuha ang awa mo. President Xiao, nakuha na po ang mga kuha sa CCTV. Anong CCTV? Bakit mo ako niloko? Malinaw na ikaw ang tumulak sa kanya kanina. Muyuan, makinig ka muna sa paliwanag ko. Ano pa ang dapat ipaliwanag? Masyadong malinaw ang lahat sa CCTV na ito. Dahil kay Shen Muyu, lumapit siya sa akin at tinakot ako. Sabi niya babalik siya sa piling mo. Sa sobrang takot ko, nagawa ko ang bagay na iyon. Totoo ba yan? Muyuan, ilang taon na kayong hiwalay. Hindi mo ba alam kung gaano ko? Kagustong makasama ka? Huwag mo nang uulitin ito. Muyu, bakit nabasa ang suot mong damit? May nanggulo ba sa iyo? Ayos lang po, pa. Kainis? Ang walang hiyang batang iyon? Humanda siya sa akin. Pa, huwag na po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala sa kanila. Kung hindi mo lang ako pinigilan ngayon, sisiguraduhin ko talagang mapaparusahan ang buong pamilya nila. Nga pala po, Papa. May gusto sana akong isangguni sa inyo. Gusto ko pong ituloy ang pakikipagtulungan sa pagitan ng pamilyang Shen at Xiao Corporation. Muyo, ikaw. Huwag mong sabihin gusto mo pa rin ng lalaking iyon na si Xiao Muyuan? Nababaliw ka na ba? Paano po mangyayari iyon? Ang lahat ng ginawa niya sa akin, hinding-hindi ko makakalimutan habang buhay. Kung ganoon, bakit mo? Pa, hinding-hindi ko siya hahayaang makawala ng ganoon lang. Pero kung kayo po ang magpaparusa sa kanila, masyadong madali iyon para sa Xiao Corporation, di ba? Dahan-dahan ko pong wawasakin ang lahat ng mahalaga kay Xiao Mo Yuan. Kung ganoon ay kampante na ako? Tunay kang ang anak ni Papa. Sir, Ito, ang aking pinagkakatiwalaang tauhan, si Assistant Lee.
Kung may kailangan ka, maaari kang humingi ng tulong sa kanya. Salamat po pa. Sir, Miss Shen! Nalaman po ng ating mga tauhan na iniimbestigahan ng Xiao Corporation si Miss Shen tungkol sa dinadala niyang bata at napatigil na po namin ang investigasyon nila. Napakayabang. Bakit ngayon lang nila ito ginagawa? Ngayon lang nila naisip ang mag-alala. Hindi natin ito pwedeng ipaalam sa kanya. Dahil kung hindi, tiyak na guguluhin niya tayo. Magpadala ka ng magbabantay sa kanya at siguraduhin mong hindi niya malalaman ang totoo. Opo, sir. President Xiao, ayon sa mga nakalap naming impormasyon, totoong nagdalang tao ang ginang. Nahanap namin ang nakatagong blood sample niya noong huling check-up at isinailalim ito sa pagsusuri. Shen Muyu, talagang napakahusay mo. Nakuha mo pa talaga akong lokohin at magtaksil. Anong nangyayari rito? Bakit galit na galit ka? Hindi ko akalain na ang anak ni Shen Muyu ay hindi pala kay Mo Yuan. Napapraning pa naman ako. Kung alam ko lang sana, hindi na sana ako nagmadali sa mga plano ko. Auntie, tingnan mo ito oh. Nagdadalang tao si Shen Muyu? At hindi pa raw kay Mo Yuan ang bata. Walang hiya ang masamang babaeng iyon. Mukha siyang inosente at malinis tingnan. Pero ang dumi pala ng ginagawa niya sa likod, nakuha niya pang pagtaksilan at lokohin si Mo Yuan. Tama na. Huwag mo nang ituloy to. Sige po, sir. Naiintindihan ko po. Opo. President Xiao, ang pamilya ng pinakamayamang tao ay pumayag na sa wakas na makipagtulungan sa atin. At ito pa yung pinupuntirya nating Eastern Suburbs na dambuhalang proyekto na nagkakahalaga ng 100 bilyong dolyar. Ito, napakaganda nito. Sa wakas, may maganda ring nangyari. Bakit kaya biglang nagpa siya ang pinakamayamang tao na makipagtulungang muli sa Xiao Corporation? Hay nako. Iyang si Shen Muyu ay hindi talaga anak ng mayamang tao. Kasi kung tunay siya, bakit siya magiging mabait? Para ibalik ang partnership natin? Palagay ko, siguradong humanga ang mayamang tao sa galing ng ating kuya na si Mo Yuan, kaya siya nagpa siyang muling makipagtulungan sa atin. Simulan nyo nang maghanap ng mga taong maghahanda. Masusunod po. Ngayong linggo, nagaganapin ang seremonya ng partnership. President Xiao, maghanda na po kayo. Para sa akin, iyang si Shen Muyu ang malas natin. Mula noong umalis siya, naging swerte na tayo. Auntie, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Baka naman may mabigat na dahilan si ate. Dati ko pa siyang ayaw sa paningin ko. Samahan mo si auntie na tumingin ng mga gown at pagdating ng oras, sasama rin kaming manood sa seremonya. Sige po. Kung may gusto kang sabihin, diretsuhin mo ako. Huwag kang pautal-utal diyan. President Xiao, sa tingin ko ang asawa nyo. Ay, hindi po pala. Ang ibig kong sabihin ay sa ugali ni Miss Shen. Mukhang hindi naman niya magagawang magtaksil. Bakit mo naman nasabing, hindi siya ganoong klase ng tao? Ang pagmamahal ni Miss Shen sa inyo, kitang-kita po ng lahat paano siya magkakaroon ng anak sa ibang lalaki. Saka po, isa pa hindi ba kayo nagtataka? Dati po ay tinanggihan ng pinakamayamang tao ang pakikipagpartner sa atin. Pero ngayon, pagkatapos makita si Miss Shen, biglang gusto na uling makipagtulungan. Hindi ba't masyado namang maraming nagkataon? Magpadala ka ng tao para imbestigahan si Shen Muyu. Na-check na po namin. Ang file ni Miss Shen ay biglang nalagyan ng restriction. Wala kaming makitang kahit ano. Kung walang makita, ituloy ang pag-imbestiga. Gamitin nyo ang lahat ng koneksyon ng Xiao Corporation. Gusto ko ng resulta. Masusunod po. Yuan, tingnan mo ng mabuti. Silang lahat ang mga shareholder ng Xiao Corporation. Sa hinaharap, kapag napakasal ka na sa aming mga pamilyang Xiao, ang kumpanyang ito ay pamamahalaan nyo na ni Mo Yuan. Auntie, ano ba ang pinagsasabi mo? Halina kayo, maupo tayo. Balita ko ay ang taong mamumuno sa East Suburb Project ay ang anak ng pinakamayamang tao. Iba talaga kapag bilyonaryo, naglalabas agad ng 100 bilyong dolyar. Na parang binibigyan lang ng laruan ang... Malapit na ang oras ng seremonya, bakit wala pa rin ang namamahala? Ang taas naman ng tingin niya sa sarili niya. Ang Assistant Lee ng Yulong Group. Assistant Lee, hindi ba ang anak ng pinakamayamang pamilya ang dapat namamahala sa East Suburb Project? Bakit parang wala siya rito? May sakit po ang aming binibini ngayon. At hindi muna siya tatanggap ng mga bisita. Kaya ako muna ang magpupulong sa ngalan niya. Ang Xiao Corporation namin,
Bagamat hindi maikukumpara sa Yulong, ay isa sa pinakamagaling sa Yundu. Ganyan ba kami dapat itrato ng inyong binibini? May utos po ang President Shen. Ang salita ng binibini ay ituturing na utos din niya. Kung wala kayong respeto sa kanya, para na rin kayong walang respeto sa Chairman Shen. Kung may reklamo po kayo, ipaparating ko ito sa Chairman Shen. Ikaw. May mga dokumento at mga detalye na mas mainam na mismong si Miss Shen ang siyang pipirma. Huwag po kayong mag-alala tungkol doon. Dahil si Miss Shen ay makikipag-usap sa pamamagitan ng voice call. Napakataas naman yata ng tingin niya sa sarili. Tumangging magpakita ng mukha ang binibini ninyo? Marahil ay nahihiya siyang makita ang mukha niya? Napakarami talagang masamang ugali ng babaeng iyan. Kung hindi dahil sa kanyang ama, wala siyang silbi sa kumpanya. Kahit wala ang aking ama, ako pa rin ang CEO ng Yulong Group at ang tagapamahala ng proyektong ipinapagmakaawa ninyong makuha. Ngayon, sino ang sinasabi ninyong walang silbi? Bakit parang boses ni Shen Muyu ang naririnig ko? Eldest Miss, ang proposal para sa Xiao Corporation ay naipadala na po sa computer ninyo. Ngayon naman ay oras na para sa kanilang ulat, magsimula na tayo. Opo. Napakayabang talaga. Dahil mukhang hindi mabuti ang pakiramdam ni Miss Shen ngayon, ipagpaliban muna natin ito sa ibang araw? Tapos na ang pagtitipon. Parang si President Xiao ay walang pasensya. Sa nakikita ko ay hindi seryoso si Miss Shen. Pagdating sa proyekto sa katimugang bahagi, hindi siya nagbibigay ng atensyon, kaya mas mabuting utusan si Yulong Group na maghanap ng taong talagang interesado. Muyuan, anak ito ng pinakamayamang tao. Huwag kang basta-basta re-responde. Kung makuha lang ng Xiao Corporation natin ang proyektong ito, pagkatapos ng Yundu, wala nang makakapigil sa atin. Ako si Xiao Moyuan, hindi ako magpapasakop sa kapangyarihan, lalong hindi ako makikipagtulungan sa mga umaasa lang sa kapit at mga taong walang pakinabang. Huwag kang magmadali, President Xiao. Ako ang taong in charge para sa proyektong ito na si Shen Muyu. Umaasa ako sa ating pagtutulungan. Shen Muyu? Paano naging ikaw ito? Bakit hindi pwedeng ako? Narito na ako ngayon. Pwede na bang magsimula ang meeting? Shen Muyu. Sino ka ba talaga? Ito. Ano ba talaga ang nangyayaring ito? Hindi ba't kamukha siya ng ating dating young mistress na nakulong? Hindi lang basta kamukha, pati pangalan ay parehong-pareho. Pero narinig ko na itong babaeng katabi ni Matriarch ang nakatakdang maging bagong young mistress. Eto, ano ba talaga ang nangyari? Tingnan mo si President Xiao. Mukhang para sa babaeng ito na si Miss Shen, ay hindi pa rin siya nakakalimot sa nakaraan. Anong pinagsasabi ninyong kalokohan? Shen Muyu, ngayon ang araw ng pakikipagtulungan namin sa Yulong Group, paano mo nakuha ang lakas ng loob na magkagulo rito? Mga tao, dakpin siya para sa akin. Ang lakas ng loob mo! Tingnan natin kung sinong mangangahas na bastusin ang aming eldest miss. Mukhang ang pakikitungo ng Xiao Group ay ganito lang pala. Dahil sa ganito ang sitwasyon, tingin ko ay wala nang saysay ang pagtutulungang ito. Sandali. Magsisimula na ang meeting ngayon. Ikinagagalak ko ang ating pagtutulungan. Magkakaroon pa tayo ng maraming pagkakataon na magkita. Kaya pakiusap, alagaan mo ako. President Xiao. Hinto, Shen Muyu. Tumabi ka sa dinaraanan ko. Ikaw, Moyuan, kailan pa ang babaeng iyan naging business partner natin? May mali talaga sa nangyayaring ito. Tama po kayo. Sa ugali niya, siguradong gagamitin niya ang pagkakataong ito para pabagsakin ang Xiao Corporation. Hahanapin ko siya. Ako na lang ang pupunta. Auntie, anong gagawin natin? Halika, sumunod tayo. Hayaan ang babaeng iyon na mapag-isa kasama si Moyuan. Hindi ako kampante. Sandali! Nagbibihis pa si eldest miss. Tumabi ka. Hoy! Sandali po! President Xiao, mukhang nakasanayan mo na ang mamboso ng taong nagbibihis ah.
Ginawa mo ang lahat para lang makalapit sa akin. Ano ba talaga ang pakay mo? Bakit hindi ko napansin noon na ganyan ka pala kayabang? Shen Muyu. Napakalandit mo. Ang lakas ng loob mong akitin si Mo Yuan. Idilat mo ng mabuti ang mga mata mo. Sa ngayon ay ang iyong muyuan ang mapilit na humahabol sa akin. Mo Yuan, tignan mo siya. Shen Muyu, huwag mong isiping hindi namin alam kung bakit ka naging pinuno ng proyektong ito. Ang mga maruming ginagawa mo, ayoko na ngang sabihin pa. Sa tingin ko, umaakyat ka lang sa kama ng ibang lalaki para makakuha ng posisyon sa trabaho bilang isang leader. Palabasin niyo sila. Opo. Subukan mo lang. Dito sa lugar na ito, wala kang karapatang kausapin ako. Ikaw. Tapos na ba kayo sa gulo? Umalis na kayo rito. Layas. Tara na. President Xiao, noong sinabi kong sila, kasama ka rin doon. Umalis ka. Ikaw, Shen Muyu? Hindi mo pa sa akin nasasabi kung sino ka ba talaga? Xiao Mo Yuan, maraming taon na akong nasa tabi mo, ngunit kailanman ay hindi mo ako nakilala ng lubos. Bakit mo biglang naisipang paghinalaan at usisain ako ngayon? Ikaw ang taong walang sapat na kontento at ikaw rin ang taong puro kasinungalingan ang sinasabi. Hanggang kailan mo ba ako balak pagplanuhan? Ano ba talaga ang gusto mong makuha mula sa akin para lang maging kontento ka? Shen Muyu? Niloko mo ako ng maraming taon? Iniisip mo bang ganoon ako katanga? President Xiao, ito na ang pangalawang beses sa araw na ito na nawawala ka sa sarili. Dahil ganoon naman pala ang tingin mo sa akin, ang makipaghiwalay sa iyo ay makatutulong lang para matapos ang isa sa malalaki mong problema, kaya bakit nagkakaganyan ka pa? Sa tingin mo ba, ay karapat-dapat kang pag-aksayahan ko ng emosyon? Ha? Hindi ko makakalimutan kahit kailan na noong akala ko ay mabuti kang tao at bukal sa loob mo akong sinalinan ng dugo at noong panahong pinapakita ko ang kabutihan ko sa iyo, ginagamit mo lang pala ako. Siguro nga. Mataas masyado ang tingin mo sa sarili mo, President Xiao. Pinapakinggan mo lang ang sarili mong kaisipan at hindi mo man lang pinakinggan ang kahit anong paliwanag ko. Ngunit akala ko ba ay wala kang pakialam maliban na lang kay Lin Yuan, pero bakit nandito ka pa rin kasama ko na parang ayaw mo pa rin akong pakawalan? Ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay ay ang iligtas ka at ang maniwala sa pangakong papakasalan kita nung bata pa tayo. Ito ang mahiwagang kahon nating mga pamilyang Xiao. Sa loob nito ay nakatago ang minanang double fish jade pendant. Kapag nahanap na ang nakatakda, itapat niyo ang inyong mga daliri sa kahon at magsasama na kayo habang buhay. Mukhang hindi na ako magtatagal dahil sa sakit ko, kaya ibibigay ko na ito sa iyo. Siguradong makakalabas tayo rito ng buhay. Kapag hindi na ako sakitin paglaki ko, gagamitin ko ito para pakasalan ka, para hindi na tayo muling magkahiwalay. Mag-ingat ka. Sinasabi ko sa iyo, Xiao Mo Yuan. Wala na ang dating Shen Muyu, nawala na siya noong gabing nasira ang pamilya ko. Noong gabing ikaw mismo ang nagpakulong sa akin. Shen Muyu. Hanggang kailan ka ba magpapanggap? Dapat lang parusahan ang nagkasala. Kaya ba, ang buhay pa ng tatay ko ang ginawa mong kabayaran? Bakit hindi mo na lang din isama ang buhay ko? Shen Muyu, napakarami mo ng kasalanan at ngayon may lakas ka pa ng loob na pahirapan ako? Ako pa ang maraming kasalanan? Sana pala noong nawala ang tatay ko, ay sumama na rin ako at isasama ko ang buong pamilya nyo na magbayad sa lahat ng kasamaan nyo. Shen Muyu, nawawala ka na sa sarili mo. Shen Muyu, nasisiraan ka na ba ng bait? President Xiao, bakit parang galit na galit ka? Pero anong magagawa natin? Ang inyong pamilyang Xiao ay naghihintay lang naman sa proyektong ito sa silangang suburb para sa inyong pagbabago. Pasensya na, pero ako ang siyang pinuno ng proyektong ito at kapag sinabi kong hindi, ang inyong pamilyang Xiao ay hinding-hindi makukuha ang proyektong ito. Kahit gaano mo pa ako kasuklaman, wala kang magagawa. Wala kang pagpipilian, kundi ang tanggapin ang lahat ng ito. Nagsisimula pa lang ang laro. Xiao Mo Yuan, humanda ka sa akin. Mo Yuan, anong nangyari sa iyo? Mo Yuan, bakit namumula ang leeg mo? Ayos lang ako.
Kuya, bakit mo ako iniwasan? Nag-aalala lang naman ako sa iyo. Sadyang, hindi lang ako sanay na may humahawak sa akin. Noong binuksan ko ang pinto, nakita ko si Shen Muyu na nakaupo sa ibabaw mo, pero hindi mo man lang siya itinulak. Iniisip ko, na baka ayaw mo lang talagang hawakan kita. Ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay ay ang iligtas ka at ang maniwala pa sa pangakong papakasalan kita noong bata pa tayo. Yuan? Naaalala mo pa ba ang ating kasunduan noong bata pa tayo? Ito, yung mga nangyari noong bata pa ako, hindi ko na masyadong maalala. Ang bagay na iyon para sa'yo. At para sa akin, ay parehong mahalaga. Sigurado ka bang kinalimutan mo na ito? Hindi kasi ganoon kaganda ang alaala ko. Muyuan, kaya huwag mo na sana akong piliting sumagot. Tingnan mo ako. Lin Yuan? Sigurado ka ba na ikaw ang nagligtas sa akin noong bata pa tayo? Sige. Napakagaling. Nangako tayo sa isa't isa. Kapag gumaling ka na, matapos mo akong mahanap gamit ang kambal na jade na pendant, ay hinding-hindi na tayo maghihiwalay kailanman. Talaga bang natatandaan mo pa? Nakikita ko, Xiao Muyuan, nabaliw na ako, na nagawa ko pang mag-iwan ng kahit kaunting tiwala para kay Shen Muyu. Mabuti na lang at ang hangal na si Shen Muyu ay ikinuwento ang kanilang karanasan ng buong detalye sa akin. Kung hindi, ay muntik na akong mabisto. Muyuan, alam ko na ang gusto mo talagang marinig ay si Shen Muyu ang totoong nagligtas sa iyo. Diretsuhin mo na lang ako. At lalayo ako. Hindi na kita guguluhin pa. Hindi iyan ang iniisip ko. Kung ganoon, bakit mo ako kinukuwestiyon ng ganoon? Nakuha na niya ang puso mo? At pati ba naman ang mga kaunting alaala natin ay kukunin din ba niya? Pasensya na kung medyo naging matalim ang pananalita ko. Huwag ka nang magalit. Kailangang mapaalas na ng tuluyan si Shen Muyu. Eldest Miss, ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala. Hindi ko nahahayaang may kahit sinong manakit sa akin. Sige. Halo. Muyu po, may oras ka ba? Bisitahin mo naman ang lola mo. Heto na siya. Narito na si Muyu. Naku, kanina pa kita hinihintay? Lola. Patawad po. Makikipaghiwalay na po ako kay Xiao Muyuan. Patingin nga ako sa batang ito. Ikaw na bata ka. Bakit sobrang payat mo na? Apo, marami kang pinagdaanan. Lola, siguro po ay narinig niyo na ang sinasabi nila. Sinasabing kami ni Papa ay nagnakaw. Bakit po napakabait niyo pa rin sa akin? Hindi niyo po ba ako kinamumuhian? Matanda na si Lola, pero maayos pa rin ang aking isip. Kung anong klaseng tao kayo, ay alam ko. Saka, ang nanay mo ay nagsilbi sa akin sa lumang mansyon ng maraming taon. Alam ko kung gaano kabuti ang inyong pamilya. Hinding-hindi nyo magagawa ang bagay na iyon. Sayang nga lang. Noong mga panahong iyon ay mahina ang aking katawan at nanatili ako sa ospital. Dahil kung nasa bahay lang ako, hinding-hindi ko hahayaang mangyari ang ganoong bagay. Lola, sa tingin ko sa buong pamilyang Xiao, kayo na lang ang naniniwala sa amin ni Papa. Iyong si Muyuan na bata na yon, napakabulag niya talaga. Walang sawang. Binigyan mo siya ng dugo sa loob ng maraming taon, pero sa huli, ikinulong ka pa rin niya. Tingnan mo lang, paparusahan ko siya balang araw. Lola, nakalipas na po ang lahat. Saka, ang aking papa ay hindi na muling babalik. Noong mga panahong iyon, noong natanggap ko ang balita na wala na ang iyong papa, agad akong nagpadala ng mga tao upang asikasuhin ang tungkol sa kanyang pagpanaw. Nataranta ako at gusto sana kitang kunin doon, ngunit hindi ko inaasahan na may nauna na pala sa akin.
Ang ibig niyo po bang sabihin, ang papa ko ay... Oo. Maya-maya ay may dumating na tao, sinabi niya sa akin na, utos mo raw iyon? Na dapat daw ibigay namin sa kanya ang labi ng papa mo, kaya pumayag ako. Iha, patawad sa lahat ng pagkukulang ng pamilyang Xiao. Kayo ni Mo Yuan? Lola, hindi na maibabalik ang buhay ng mga yumao na. Sa pagitan namin ni Xiao Mo Yuan ngayon, may buhay na nakapagitna sa amin. Tuwing nakikita ko siya, naaalala ko ang araw kung kailan nawala ang papa ko. Anong laking kasawian? Hayaan mo na, Iha. Huwag na nating isipin ang mga malulungkot na bagay. Lola po, ipinagluto kita ng paborito mong meatball. Halika, pumasok na tayo sa loob. Sige po. Binigyan ko kayo ng 1 buwan, tapos ganitong basura lang ang ibibigay nyo sa akin? Bago matapos ang oras ng trabaho, kapag hindi kayo nakapagbigay ng maayos na plano, lahat kayo ay sisibakin ko. Opo, sir. President Xiao, may tawag po galing kay Matriarch. Hindi ko sasagutin. Mo Yuan, bumalik ka muna rito sa mansyon. Opo, Lola. Nagtatrabaho po ako ngayon. Medyo mahirap po para sa akin ang bumalik. Ikaw talagang bata ka? Wala ka na talagang alam kundi trabaho, trabaho at trabaho. Pakasalan mo na lang yung trabaho mo habang buhay. Wala ka na ba talagang modo? Huwag kang sasagot ng tawag kapag may meeting. Nag-message po uli si Matriarch. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? President Xiao, baka naman tingnan niyo muna po ito. Medyo masama ang pakiramdam ko ngayon. Kaya hanggang dito na muna ang meeting. Tapos na ito. Kunwari pa si boss. Halata namang concern. Sige na. Bumalik na kayo sa ginagawa niyo. Dito po ako maglalagay. Dito sa tapat. Lola, hindi ko po kayo matatalo sa larong ito. Ang galing ko, di ba? Ang galing-galing niyo po talaga. Gaano na kaya katagal? Mula noong huli siyang tumawa ng ganyan kasaya? Hoy. Po? Muyo? Hindi ba't ikaw at si Mo Yuan ay magdi-divorce na? Kailangan mo nang maghanap ng bago. Ayan? Hehehe. Tingnan mo, meron ako ditong napakabuting binata. Ang gwapo niya at okay ang lahat sa kanya. Ang mahalaga pa rito, nakapagtapos siya sa ibang bansa. Kumpara sa lokong batang iyon, siguradong mas romantiko siya. Ano sa tingin mo? Mukha nga po siyang gwapo. Di ba? Maganda po. Sabi ko na nga ba? Shen Muyo, ganyan ka na ba kapursigidong humanap ng iba? Sa itsura niyang iyan. Hindi pa tayo tuluyang hiwalay. Balak mo na agad palitan ako? Ikaw na bata ka. Hindi mo pinapahalagahan si Muyo? Tapos ayaw mo pa siyang pasamahin sa ibang lalaki? Lola, bakit po ba kayo nakikisali? Huwag mo akong kausapin. Wala rin akong gustong sabihin sa iyo. Simula nang ipadala mo si Muyo sa nakakatakot na lugar na iyon, ako, gusto ko na talagang itakwil ka. Napakagulo mo talagang bata. Lola, Muyo, tara na. Malapit nang maluto ang pagkain. Huwag kang makipagtalo sa taong iyan. Tara. halika rito. May sasabihin ako sa iyo. Xiao Mo Yuan, nasasaktan mo na ako. Shen Muyo, hanggang kailan ka ba magpapanggap? Ano na naman ang ipinagpapanggap ko? Ikaw. Tingnan mo ako, Lola, pinaikot mo lang ako sa mga kamay mo. At sa tingin mo ba ay nakakatuwa iyon, hindi ba? Xiao Mo Yuan, akala mo ba ay ganoon kadaling lokohin si Lola? O sadyang tingin mo sa buong pamilyang Xiao ay ikaw lang ang matalino
at ikaw lang ang nakakahalata na nagpapanggap ako. Ikaw, Shenmuyu, binabalaan kita. Huwag mong subukang perwisiyuhin ang pamilya ko. Ang peke ay peke. Hindi kailanman ito magiging totoo. Naintindihan mo? Xiao Mo Yuan. Linawin mo muna ang lahat. Si Lola ang nagpatawag sa akin. At saka, masyadong malapit ka sa akin. Ang paglapit mong iyan, alam ba iyan ni Lin Yuan? Kanina lang ang yabang mo. Bakit? Parang hindi mo na kaya ngayon? Shenmuyu, nagawa mo akong sipain. Ginagawa ko lang ito para protektahan ang sarili ko. President Xiao, tulad ng sinabi mo, tayong dalawa ay wala ng ugnayan pa, kaya hindi na natin kailangang maging malapit. Shenmuyu. 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 Shenmuyu, uminto ka. Muyu. Muyu. Ay nako, ikaw na bata ka talaga. Pinauwi ko kayo rito para lang magkaayos kayong dalawa, tapos tingnan mo ang nangyari, nagalit at umalis na naman ang apo ko sa tuhod. Lola, wag po kayong pauto sa kanya. Puno ng kasinungalingan ang bibig niya, hindi siya dapat pagkatiwalaan. Lumapit siya sa akin noon dahil lang sa 80 milyong dolyar. Hindi talaga siya mabait gaya ng iniisip niyo. Xiao Mo Yuan, kung pera lang ang habol ni Muyu, dapat nung una pa lang, umalis na siya pagkakakuha ng pera. Pero bakit pa niya kailangang, kahit na mahina na ang katawan niya? At halos wala nang makuhang dugo, uminom pa siya ng mga gamot sa gabi. Para lang makapagbigay ng dugo para sa iyo? Ito? Bakit hindi ko po alam yan? Siyempre, hindi mo alam. Natatakot siyang malaman mo dahil baka pigilan mo siyang magbigay ng dugo, kaya pinakiusapan niya kaming huwag sabihin sa iyo. At isa pa, sa loob ng maraming taon, ang tatay niya ang nag-ayos at nag-asikaso ng pamilya natin ng maayos. Ikaw na bata ka, bigyan mo naman ng oras ang sarili mong mag-isip. Ang pamilya ni Muyu, kung pera lang ang habol nila, kailangan pa ba nilang gawin ang lahat ng ito? Lahat naman po ng tao marunong magpanggap, di ba? Sa tingin ko, wala ka na talagang pag-asa. Noon pa man, nang mapabilang si Muyu sa pamilyang Xiao, sang-ayon na sang-ayon ako. Kung anong klase siyang tao, alam na alam ko. Lagi pa niyang sinasabi sa akin, noong mga bata pa kayo. Anong nung bata pa? Sabi niya, magkakilala na kayo, bata pa lang. Tinatanong ko siya kung bakit hindi niya sabihin sa'yo, pero ang sabi niya ay hindi pa tamang panahon. Lagi siyang pumupunta rito sa bahay para samahan akong magpinta. Heto, tingnan mo. Ito ang mga ipininta niya. At ito naman, ang sabi niya, ito ay para alalahanin ang espesyal na araw niyo noong mga bata pa kayo, isang fingerprint painting na ginawa niyo. Kaming dalawa ni Muyu ay magkasama na ng maraming taon. Ang pagkatao niya ay kabisadong-kabisado ko na. Hello? President Xiao? Hindi ito maganda. May naging problema sa East Suburb Project. Lola, may kailangan lang akong asikasuhin sa kumpanya, kaya hindi mo na kita masasamahan. Babalik na lang po ako sa susunod para bisitahin kayo. Sa tingin ko ang batang ito ay nakatadhana talagang tumandang mag-isa. Magkakaroon ng salo-salo sa bahay, siguraduhin mong darating ka. Ano ang nangyari? Ang pinagkukunan ng stock ng East Suburb Project ay nagkaroon ng kaunting problema. Hindi ba sinabi ko sa kanila na gumawa ng bagong plano? Hindi po angkop ang plano kaya ibinalik ito. Ngayon, ang ginang at si President Shen ay nasa loob para maghanap ng paraan. Malinaw na hindi tumutugma ang mga datos na ito. Nagbabayad ang Xiao Corporation sa inyo ng napakalaking sahod para lang ba mag-aksaya kayo ng oras. Importante po ang pag-uusap sa plano, kaya
Hindi iyan rason para magtamad-tamaran. Naalala ko noong hindi pa itinatayo ang Xiao Corporation, ikaw ang nagsisilbing haligi ng Xiao Corporation. Bakit? Ngayong malaki na ang kinikita mo, ay nagsisimula ka na ring magpabaya? Nakakainis! Paano ko ba nakalimutan? Noong siya ay GM ng Xiao pa lamang ay nakapagtrabaho na ako sa ilalim niya ng ilang panahon. Tila ba nakikita ko ang dating Miss Shen? Ngayon, ang buong kumpanya ay napamamahalaan ng maayos at sistematiko. Halos makalimutan ko na dati na siyang napakahusay. Pero bakit pagkatapos noon ay... Muyuan, Opo, nabalitaan ko ang tungkol sa problema ng kumpanya, kaya nagmadali akong pumunta rito. Ayos lang ba ang lahat? President Xiao, ang kumpanya ay hindi lugar para sa landian nyo. wag mo nang uulitin ito. Dahil sa pagkakamali sa panukalang ito, may naisip na ba kayong plano para rito? Oo, nag-utos na ako sa mga tauhan ko na magtrabaho buong magdamag. Ang oras ng pagpasa ay 8:00 ng umaga bukas. Mukhang hindi na ito aabot, di ba? May ilang mga plano ako rito para ayusin ito. Pakitingnan po ito. Sa unang plano, kulang sa pondo. Sa pangalawang plano naman, kulang sa tao. At sa pangatlong plano, may kulang na halaga sa mga datos. President Shen, naiintindihan ko naman na kulang tayo sa oras, pero ang mga planong ito, sinuri mo ba itong mabuti? Shen Muyu, bakit kailangan mo pang magpanggap? Akala mo naman kung sino kang magaling, hindi naman pala. Pinapayuhan kita, bilisan mo nang ibigay ang posisyon bilang tagapamahala ng proyekto, huwag ka nang magpatawa sa iba. Gayunpaman, sa loob ng maikling panahon, nakagawa ka ng ganitong mga plano, aminado akong hindi iyan madaling gawin ng kahit sino. Muyuan. Xiao Muyuan. Ang mga problemang ito, siguradong mareresolba sa pamamagitan ng pamumuhunan, hindi ako naniniwalang hindi mo iyon nakikita. O alam ko na, nagiganti ka lang sa akin, dahil sa nangyari sa bahay, nung nasaktan kita. Sa bahay? Nasaktan siya? Anong klaseng pangyayari iyon? Bakit may kinalaman ang dalawang salitang iyan? Mukhang si President Xiao pa natin ang nagsimula. Tama, tama. Shen Muyu, huwag kang maggawa-gawa ng kwento rito. Hindi ako nagsasabi ng kung ano-anong kalokohan, dahil ang iyong kuya na si Muyuan, ang pinaka nakakaalam ng totoo. Muyuan, magsalita ka naman. Hindi nagsasalita si President Xiao. Ibig sabihin, ay inaamin niya ito. President Xiao, dahil may kasama ka namang magandang dilag sa tabi mo, huwag mo na akong pakialaman pa, natatakot kasi ako na baka magselos ang kapatid mo. Shen Muyu, tapos ka na bang magsalita? May ilan pang sasabihin. Alam mo, hindi lang palpak ang kakayahan mo, pati pakikitungo mo sa tao ay bagsak din. Nagkunwari kang disente, pero bakit kahit ang pagiging isang manloloko ay hindi mo magawa ng tama? Shen? Anong sinasabi ni President Shen? Ang sabi niya ay mahina daw si President Xiao, kaya pala magdidiborsyo ang dalawa, dahil pala hindi sila masaya sa loob ng kwarto. Shen Muyu, wala ka na ba talagang hiya? Shen Muyu? Hindi mo ba talaga alam ang kakayahan ko? Yuan, mahusay ba ang iyong kuya na si Muyuan? Muyuan, bakit sumasakay ka pa rin sa mga sinasabi niya? Sa tingin ko ay hindi matutuloy ang hiwalayan nila. Hey nako, pakiusap naman. Ayaw ko nang maranasan muli ang takot na dulot ng pamumuno ni Miss Shen. Lahat kayo? Lumabas muna. President Xiao, pangalagaan po ninyo ang inyong katawan. Shen Muyu, ang ating kuya na si Muyuan ay iniisip lang ang reputasyon mo, kaya pinalabas niya ang lahat. Ngayon, maghanda ka ng harapin ang parusa ni Muyuan. Lumabas ka rin. Muyuan, anong pinagsasabi mo? Huwag mo akong pilitin na ulitin pa ito. Yuan, mabait ka pala. Pinapalayas ka na ng kuya Muyuan mo. Shen Muyu, huwag kang masyadong mayabang. Maghintay ka lang. Dahil wala naman ng kailangang gawin, una na ako. Kung iniisip ni President Xiao na gumagawa lang ako ng kwento,
Pwede niyong kausapin ang abogado ko. Matagal na siyang nagtatrabaho. Ikaw, Shen Moyu? Alam mo ba kung gaano kita kamahal sa galit? mabuti pang galit ka na lang sa akin dahil ganoon din ang nararamdaman ko sa'yo. Gusto kong makita. Kung sa huli, ay muli mo akong ipapakulong o ako ang magpaparusa sa lahat ng ginawa mo. Shen Moyu? Lumayas ka rito. Xiao Mo Yuan. May dalawang buhay na namamagitan sa atin. Sa tingin ko ay talagang nagbago ka na. Minsan, nag-aalinlangan pa ako kung ikaw pa ba yung mahiyaing bata na namumula habang nangangakong pakakasalan ako. Ikaw ba talaga iyon? Shen Moyu. Bakit mo ako laging niloloko? Bakit nasasaktan ng ganito ang puso ko? Muyuan? Hindi ba ito yung singsing na tinapon ni Muyuan noong isang araw? Bakit nasa iyo to? Bitawan mo ang gamit na iyan. Muyuan? Ang singsing na ito, hindi ba matagal mo na itong itinapon? Paano? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na galawin ang mga gamit ko? Muyuan? Itinago mo ang bagay na ito? Hindi ba dahil hindi mo pa rin makalimutan si Shen Muyu? Muyuan? Sa lahat ng ginawa niya sa iyo nitong mga nakaraang taon, nakalimutan mo na ba ang lahat? Palagi lang niyang sinasayang ang pagmamahal mo? Bakit hindi mo pa rin siya magawang pakawalan? Nag-iisip ka lang ng kung ano-ano. Itinago ko ito dahil lang sa kailangan ko ito. Muyuan, ganito mo ba siya kamahal? Kaya ganyan ka na lang kung mag-alala sa mga gamit niya? Eh paano naman ako? Nasaan na ang puwang ko sa buhay mo? Mula noong pinalayas siya, gaano ba kalaki ang atensyong ibinigay mo sa akin? Masyado ka lang nag-iisip? Paano naman ako mai-inlove sa kaniya? Mauna ka nang bumalik? Marami pa akong trabahong dapat tapusin. Shen Muyu, ikaw na naman. Yuan, ano ba itong ginagawa mo? Anong nangyari? Sinong umaway sa'yo? Auntie, hindi mo alam. Kanina, sobrang pinrotektahan ni Muyuan, si Shen Muyu. Ang walang hiya na babaeng iyon. Anong nangyari? Halika. Sabihin mo kay auntie. Si Shen Muyu, sa harap ng lahat kanina, ay binastos si Muyuan. Hindi lang basta hindi nagalit si Muyuan, pinalayas niya pa tayong lahat. Tapos nanatili siya sa conference room kasama si Shen Muyu nang napakatagal. Ano? Hindi lang iyon. Si Muyuan, kinuha niya pa ang singsing sa kasal nila ni Shen Muyu ng palihim at itinago itong mabuti. Hindi halata. Magaling din palang umakit ng lalaki ang Shen Muyu na iyan. Auntie, ano nang gagawin natin? Kapag ba ang brother Muyuan ay nahulog sa kanya, paano na ako? Huwag kang mag-alala. Ngayong weekend, magkakaroon ng dinner ang pamilya sa mansyon. Sa oras na iyon, sumama ka sa akin. Auntie, parang hindi maganda iyon. Paano kung sa oras na iyon ay malaman ni Muyuan at magalit siya? Hindi niya susubukan. Isang babaeng hamak at walang lugar sa lipunan, at siya pa ang iniisip niya, parang wala talaga siyang pinipili. Pagdating ng panahon, ay iaanunsyo ko sa harap ng lahat ang tunay mong pagkakakilanlan. Dahil tanging ikaw lang ang karapat-dapat na maging madam ng pamilyang Xiao. President Xiao, noong huling beses po na pinaimbestigahan niyo ang background ni Madam, kahit na-hack na namin ang database, ay hindi pa rin namin mahanap ang orihinal na mga dokumento. Ano? Hindi ba sapat ang pinakamataas na access ng Xiao Corporation? Kung ganoon ay ipagpatuloy ang pag-iimbestiga. Opo. Pero mayroon naman po kaming ibang natuklasan. Ang paternity test ni Madam ay may nagpalit sa kalagitnaan. Ano? Gumawa ka agad ng panibago ng palihim? Kailangang makita ko ang resulta. Kundi ang mga matatandang gumagawa ng program na iyan, ay parurusahan ko lahat. Masusunod po. Shen Muyu,
Siguraduhin mong hindi mo ako niloloko. Auntie, unang beses ko pa lang na makapunta rito sa lumang mansyon. Hindi ko akalain na ganito ito kalaki. Wala pa iyan. Kapag nagpakasal ka na sa pamilya namin, auntie, ibili kita ng mas malaki pa rito. Auntie, ano po ang sinasabi nyo? Maaga pa naman po. Kung sa bagay, anak, ang tungkol sa diborsyo niyo ni Shen Muyu, kamusta na ang pag-aayos niyo doon? Shen Muyu? Anong ginagawa niya rito? Itong si Shen Muyu, ayaw talaga tayong tantanan. Uy, hindi ba si Miss Shen ito? Anong ginagawa mo rito sa mansyon ng mga Xiao? Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Shen Muyu, wala ka na bang hiya? Hindi ba makikipaghiwalay ka na kay Kuya Muyuan? Bakit nagagawa mo pang magpakita rito? Sinabi mo na rin na balak pa lang. Ibig sabihin ay hindi pa nangyayari. Sa ngayon, ako pa rin ang legal na asawa ni pamilyang Xiao, kaya natural lang na tumayo ako rito. Samantalang ikaw, anong karapatan mong pumunta rito? Ang kabit na sumisira sa pamilya ng iba o ang mapagpanggap na mahal ni Xiao Muyuan? Huwag mo akong pilitin sa ganitong masayang araw na bigyan ka ng leksyon. Sige, alam ko na. Ayaw mong makipagdiborsyo dahil sa mga ari-arian ng pamilyang Xiao na pinag-iinteresan mo. Muyuan, narinig mo ba yon? Masyadong halata ang pakay ng babaeng ito. Pera mo lang ang habol niya at isipin mong naging mabuti ka pa sa kanya noon. Bahala na kayo sa kung anong sasabihin nyo. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Sa tingin mo ba ay bahay mo ito? Papasok ka kung kailan mo gusto? At aalis ka kung kailan mo gusto? Sinasabi ko sa iyo, hanggat narito ako, ngayong araw, huwag kang aasang makakatapak ka sa pintuan na ito. Muyu, hindi sa pinaparinggan kita. Pero party ito ng pamilyang Xiao ngayon. Makikipagdiborsyo ka na kay Muyuan, tapos ay pilit ka pa rin nagpupunta rito. Hindi ba nakakalito yung ginagawa mo? At nagmumukha ka lang katawa-tawa? Nga pala, nakatanggap ka ba ng imbitasyon? At nagpunta ka rito? Sinong nagsabi na walang natanggap na imbitasyon si Muyu? Lola. Hindi ba sapat ang imbitasyon ko? Hinahayaan mong bastusin ang asawa mo sa harap mo? Talagang napakahusay mo. Kumusta po kayo, Lola? Ako po ang ni Muyuan. Sa pagkakatanda ko, ay wala akong inimbitahang kagaya mong hindi naman kailangan dito. Pasensya na po kung dumating ako ng hindi imbitado. Muyuan. Sa tingin ko po, hindi niyo po ako masyadong gusto. Mabuti pa siguro ay umuwi na muna ako. E di umalis ka na? Parang hindi naman totoo iyan sa higpit ng hawak mo. Lola, anuman ang mangyari kay Yuan Yuan, niligtas niya ang buhay ko noong bata pa tayo. Kaya ngayon, sinama ko siya rito. Mabait ang kalooban niya, hindi tulad ng ibang tao diyan na madaya at buong araw na nagpapa-impress sa harap ng matatanda. Ikaw na bata ka? Ang sarkastiko mo kung magsalita at kung sino-sino ang pinararatangan, sino ba ang tinutukoy mo? Lola, wag na po kayong magalit. Hindi sulit na magalit dahil sa taong iyan. Pumasok na muna tayo sa loob. Nagugutom na po ako. Sige. Tara. Akala naman niya ay bahay niya talaga ito. Che, Tama naman. Salo-salo ito ng pamilya, huwag nating gawing nakakahiya ang sitwasyon. Pasok na kayo. Lola, ngayon lang po tayo nagkita. Ito po ang regalo ko para sa inyo. Lola, ikinalulugod ko po kayong makilala. Ito po ang munting regalo ko para sa inyo. hay nako,
Napakagalang talaga nitong si Yuan Yuan. Iba talaga kapag pinalaking may pinag-aralan at maayos na pamilya. Tinuruan ng kagandahang asal bata pa lang, ang pagpapalaki ay talagang iba kumpara sa ibang tao diyan. Hindi ko akalain na may pupunta rito ng walang dala. Tama po kayo, Lola. Nabalitaan ko po kay Auntie na mahilig po kayo sa mga antique. Kaya ito po ang binili ko mula sa antique market para sa inyo, isang Jade Dragon bracelet. Sana po ay magustuhan nyo. Nagkataon lang po, Lola. Ang binili ko po para sa inyo ay isa ring Jade Dragon bracelet. Shenmuyu, ito ay isang napakabihirang kayamanan na tanging iisa lang sa buong mundo. Bukod sa mahirap itong mahanap, ang presyo nito ay abot langit. Kaya mo ba itong bilhin? Aba, nagkasama ngayon ang isang fake at ang isang orihinal. Shenmuyu, ako na ang nahihiya para sa iyo. Dahil ang bracelet na ito ay dapat iisa lang ang orihinal, siguradong ang isa sa mga iyan ay peke. Lin Yuan Yuan. Kung alam mong ang bracelet na ito ay isang napakabihirang kayamanan, alam mo rin ba na nabebenta lamang ito sa auction house ni Subilia? Saang antique shop mo ba binili iyang dala mo? Kinuha po ito ng kaibigan ko para sa akin. Siguro ay nagkamali lang ako ng alaala. Pero hindi ba't kasasabi mo lang na ikaw mismo ang bumili nito? Bakit biglang nagbago ang sinasabi mo at naging galing na sa kaibigan mo? Ikaw. Talagang ang magnanakaw ang galit sa ninakawan. Nagkamali lang ng pagsasalita si Yuan Yuan. Napakagaling mo talagang magsalita. Hindi ko alam kung alin ang totoo sa mga sinasabi mo. Ang jade na dragon bracelet na ito, kaya ito naging napakahalaga dahil ang material na ginamit dito ay isang bihirang natural na jade na kasing tigas ng isang bato at hindi basta-basta mababasag. Pero Lin Yuan Yuan, itong sayo, hindi lang ito madaling mabasag, kundi ang ginamit na material ay ang pinakamababang klase ng jade. Ano? Ito ba ang tinatawag mong orihinal? Ito. Shenmuyu, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Muyuan, tingnan mo siya. Binasag niya ang jade na regalo ko kay Lola. Muyuan, mula bata ka pa ay kasama mo na ako at marami ka nang natutunan sa pagmamasid sa akin. Sabihin mo, sa mga jade na ito, alin ang tunay at alin ang peke? Lola, baka po naloko ng isang manloloko si Yuan Yuan, kaya siya nakabili ng ganitong mumurahing klase, huwag niyo na po sanang ipagdamdam. Ano? Paano itong nangyari? Muyuan, apo? Mula noong bata ka pa, ay pinakamataas na edukasyon ang tinanggap mo, dapat sana ang panlasa mo ay mas mataas kaysa sa ordinaryong tao. Bakit ka naman humanap ng babaeng ganyan ang ugali? Lola, si Yuan Yuan man ay ano? Siya pa rin ang nagligtas sa buhay ko noong bata pa ako? Paano niyo po nagawang sabihin iyon? Xiao Mo Yuan, dapat ka talagang pumunta sa doktor at magpatingin ng mata. Lola, pupunta muna po ako sa banyo. Auntie, ano na po ang gagawin natin? Talaga ka naman, nagdala ka pa rito ng peking gamit. Ngayon, kailangang maghanap ng paraan upang mabilis na paalisin. At mawala na itong si Shenmuyu agad-agad. Meron na! Shenmuyu, Shenmuyu. Bakit hinahayaan mo pa ring makaapekto ang mga ginagawa ni Xiao Muyuan sa nararamdaman mo? Matagal mo na siyang nakilala, hindi ba? Ma, huwag kang magpapalinlang sa masamang babaeng si Shenmuyu. Tingnan mo ang estado niya, napaka-ordinaryo. Mukha ba siyang makakabili ng mamahaling pulseras? Iyang pulseras na iyan, hindi natin alam kung kaninong mga lalaki niya iyan nakuha sa masamang paraan. Tumahimik ka. Kung anong klase ang pagkatao ni Muyu, ay alam na alam ko, kaya hindi ko kailangan na magsalita ka pa ng kung ano-ano sa harapan ko. Ma, kayo naman. Bakit namatay ang mga ilaw? Naku, takot sa dilim si Shenmuyu. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Shenmuyu, pagmamasdan kitang magkaganito at sobrang nakakasaya ito ng loob. Lin Yuan Yuan. Kung hindi mo sana ibinigay,
ang tiwala mo noon sa akin at sinabi ang tungkol sa iyong trauma. Ay hanggang ngayon, hindi ko alam kung paano ka papabagsakin. Lin Yuan, anong balak mong gawin? Anong balak ko? Hanggat nananatili ka sa pamilya Xiao, ang pangarap kong maging Nyonya Xiao ay magkakaroon ng hadlang. Kaya naman dapat kong personal na tapusin ang ugnayan natin sa iyo. Shen Muyu, mawawala ka na. Xiao Mo Yuan. Muyo, sinubukan naman kitang tulungan ng maayos. Paano mo nagawa ito? Shen Muyo, hintayin mong magbayad ka sa lahat ng kasalanan mo. Shen Muyu, nasaan ka? Xiao Mo Yuan. Yuan? Yuan? Ayos ka lang ba? Muyuan, wag mong sisihin si Muyu. Kung ako ang nasa kalagayan niya, at makita ang dati kong asawa sa mismong harapan ko na ipinagtatanggol ang ibang babae, masasaktan din ako. Shen Muyu, kailan ka ba titigil sa panggugulo mo? Kapag may nangyaring masama kay Yuan, talagang pagbabayarin kita. Xiao Mo Yuan. May claustrophobia ako. Hindi man lang ako makagalaw. Paano ko pa siya maitutulak? Nakalimutan mo na ba? Muyu, ang ibig mo bang sabihin ay isinama kitang mahulog sa hagdan? Bakit ko naman itataya ang sarili kong buhay para lang sa isang biro? Xiao Mo Yuan. Hindi mo ba nakikitang nahihirapan na ako? Hindi ka pa papagod sa pag-arte mo? Ginusto mo ang lahat ng nangyayari sa iyo. Muyu, ano ang nangyari sa iyo? Naku, bakit puno ka ng sugat? Lola, pasensya na po. Nasira ko po ang handaan nyo. Muyu, tulong, bilis. Tumawag kayo ng ambulansya. Yuan? Sabi ng doktor, huwag ka munang lalakad o tatayo muna. Ipapadala ko ang aming doktor sa bahay mo para alagaan ka. Huwag kang mag-alala. Muyuan, pero gusto ko sanang ikaw ang mag-alaga sa akin. Lumalampas na ba ako sa limitasyon ko? Tutukan, tandaan na tayong dalawa ay walang anumang ugnayan. Naiintindihan ko, ipapaayos ko ang isang kwarto sa bahay para sa iyo. Talaga po, Muyuan? Niligtas mo ako noong bata pa tayo. Ngayon ay panahon na para ako naman ang mag-alaga sa iyo. Ikaw, saan ka ba pupunta? Hindi mo ba alam na si Muyu ay nasa loob pa ng silid operasyon? Wala akong pakialam kung anong mangyari sa kanya. Muyuan, pero asawa mo pa rin si Muyu. Hindi siya karapat-dapat. Napakasama ng ugali niya. Kung wala lang ako rito ngayon, hindi ko alam kung anong masama ang gagawin niya sa iyo. Xiao Mo Yuan? Hawakan mo ang iyong konsensya? Isipin mo nang mabuti. Sa loob ng maraming taon, paano ba naging trato sa iyo ni Muyu? Bakit mo nasasabi ang mga ganyang bagay tungkol sa kanya? Lola, lumapit lang siya sa akin dahil sa pera. Ngayong araw, nakita ng dalawang mata ko na itinulak niya si Yuan mula sa hagdan. Kung mawala man siya o hindi, wala na akong pakialam doon. Ikaw. Hey, Sino po ang kapamilya ni Shen Muyu? ako po. Asawa siya ng aking apo. Kamakailan lang ay nawalan ng bata ang pasyente, hindi pa lubusang nakakabawi ang kanyang katawan, kaya mas naging malubha ang lagay niya. Anong nawalan ng bata? Nagdalang tao ba si Muyu? Tama po, natatandaan kong pumunta rito si Miss Shen noon para magpa-amniocentesis. Ang bata sa kanyang sinapupunan ay may bihirang panda-type na blood group. Panda blood? Pinayuhan na namin siyang alisin ang bata noon pa man. Noong bata pa siya ay nakaranas siya ng isang malaking sunog, marami siyang nalanghap na usok, kaya mahina ang kanyang pangangatawan, hindi siya dapat nagdadalang tao, pero ayaw niya. At ngayon ay nagkaroon siya ng komplikasyon at matinding pagdurugo. Hindi ito tumitigil, kailangan niya agad ng sali ng dugo. Ano ang sinabi niyo?
Nakasurvive siya sa isang malaking sunog noong bata pa siya? Dumaan ba siya noong bata sa isang malaking sunog? Po. Tinatanong kita, noong bata ba siya ay dumanas siya ng matinding sunog? Kumalam ka muna. Bakit mo ba pinahihirapan ng doktor? Hindi ko akalain na si Muyu pala ay gaya mo rin noong bata, pareho kayong dumanas ng sunog. Muyuan, medyo masakit ang ulo ko. Doon sa duming na singhot niya, meron bang mga kimikal na kasama? Muyuan, Tumahimik ka. Opo. Noong tinitingnan namin ang kasaysayan ng sakit ni Miss Shen, napansin namin na dati na siyang nakalanghap ng mga lason sa isang planta at nagpalinis siya sa ospital. Kaya naman, kailangan itong bantayan ng mabuti. Ang lugar kung saan kami nagkita ng batang babae na iyon noong bata pa kami ay sa loob mismo ng isang planta. Paano magkakaroon ng ganito karaming pagkakataon? Diyos ko, bakit ang malas naman ng batang ito? Miss Lynn, naiwan po ninyo ang inyong ulat medikal. Ibigay mo sa akin ang ulat mo. Muyuan, umuwi na muna tayo. Tingnan mo ito. Noong bata pa siya, naranasan ba niyang masunugan? Hindi po. Si Miss Lin ay taon-taon pumupunta sa aming ospital para mag-check up at wala siyang anumang naging sugat o pinsala. Hindi ba't sabi mo, ikaw yung batang babae sa nasunog na lugar noon? Ngayon, paano mo ito ipapaliwanag? Hindi totoo yan, Muyuan, ang resultang ito sa report. Siguradong nagkamali lang, ako talaga ang taong yon noong bata. Pumunta kayo sa lumang bahay, kunin ang painting ng mga fingerprint at ang mahiwagang kahon ni Shen Muyu, bilis. Ialin niyo na ang dugo ko ngayon, kailangang mailigtas si Shen Muyu. Hindi pwede, Muyuan, kagagaling mo lang, huwag. Layas. Pagkatapos kong magbigay ng dugo, pagbabayarin kita ng husto. Doc, kamusta na po ang anak ko? Huwag po kayong masyadong mag-alala. Ano po ang pangalan ng anak nyo? Ang anak ko ay si Shen Muyu. Anak? Shen Muyu? Kayo po ang tatay niya? Bastos na bata ka. Ano ba talaga ang ginawa mo sa anak ko? Ikaw, bakit mo sinasaktan ang apo ko? Isa pa, ang ama ni Muyu, matagal na siyang wala, kaya paano naging tatay kanya? Si Muyu ay dahil noong bata pa siya ay niligtas mo siya? At nang lumaki na kayo dahil sa walang kwentang pangako sa pagitan nyo, nagpakasal siya sa iyo dahil sa galit sa akin. At sobrang naghirap siya. Pagkatapos nung nagbuntis siya sa anak nyo, ay ikaw mismo ang sumira rito. Noong sa wakas ay nakaalis na siya sa iyo. Hindi na alam kung ano ang nangyari sa kanya. Ikaw! Ang bata? Ako? Ano ba ang mga nagawa ko? Hindi na makakapaghintay ang pasyente, kailangang magmadali na tayo. Anong balak mong gawin? Kailangan na ngayon ni Muyu ng dugo. Patawad po. Pagkatapos ng salina ng dugo, kahit anong parusa ay tatanggapin ko, hayaan niyo muna akong magbigay ng dugo para kay Muyu. Maaari ba? Lola, sabihan mo ang sekretarya, nakunin agad ang dating DENA report. Gusto kong makita kung sino ang nanghimasok nito. Tara na. Kamusta ka? Yuan. Ayos lang po ako, auntie. Pero, Aba, hindi ba't ito yung dating karelasyon ni Shen Muyu? Masyado siyang maalaga. Na kapag may nangyaring masama, nagmamadali agad siyang pumunta rito. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Siya ang tatay ni Muyu. Alam ko, siya ang mayamang backer niya. Ikaw siguro ang masamang biyanan na nanakit kay Muyu. Oo, bakit? Anong gagawin mo? Ipagtatanggol mo ba si Shen Muyu? Sasabihin ko sa iyo, ako si Madam Xiao. Kapag sinubukan mo akong hawakan, sisiguraduhin kong bukas ay mapapaalis ka sa Yundu. Sino ang gusto mong paalisin sa Yundu? auntie, ito ang taong laging nasa tabi ni Shen Muyu. Ano ang ikinatatakot mo? Sa buong Yundu, bukod sa pinakamayamang pamilya, sino ang may lakas ng loob na kumalaban sa pamilyang Xiao natin? Talaga? Dilat matang tingnan mo kung... Sino talaga ako? Ito? Hindi ba ito ang eksklusibong lapat na tanda ng pinakamayamang pamilya? Siya pala ang pinakamakapangyarihang tao sa Yundu, ang namumuno ng Yulong Group. Paano itong naging posible? Sugod. Parusahan ang lahat ng naglakas loob na bastusin ang aking amo. Ano bang balak nyo? Bitawan nyo ako. Bitawan nyo ako.
Muyuan, kamusta? Maayos ka lang ba? Binigyan ko na ng dugo si Muyo. Sabi ng doktor, ginagawa pa ang lahat para iligtas siya. Moyuan, bilisan mo. Utusan mo silang bitawan kami. Tinalo nila ang mama mo at si Yuan Yuan. Huwag mong kakalimutan, noong bata pa si Yuan Yuan. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na lokohin ako? Muyuan, pakinggan mo ang paliwanag ko. Wala lang akong magagawa noon. Oo nga pala, ideya itong lahat ng auntie. Ginawa ko lang iyon dahil mahal na mahal kita. Anong ibig mong sabihin dyan? Moyuan. Tama na. Ang lahat ng mga nangyari, alam ko na ang lahat. Winakasan niyo ang buhay ng tatay ni Shen Muyo at binalak niyo pang saktan si Shen Muyo. Ano ba talaga ang gusto niyong mangyari? Tama na. Ayaw ko nang makinig sa inyong pamilya at sa pagpapanggap nyo. Ilayo silang lahat dito. Moyuan, para ito sa ikabubuti mo. Moyuan. 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 Moyo. Moyo. Iniisip ko na sa oras na magising ang anak ko, ang huling taong gusto niyang makita ay ikaw. Anong kamalasan ito? Muyu? Muyu? President Xiao, ang kahon ng kayamanan at mga painting na hinihingi mo. Pati ang pinapaimbestiga mong resulta ng DNA test ay lumabas na po. Ang dinadalang anak ni Binibining Shen Muyo ay sa inyo nga po, ngunit may nagpalit lang ng mga dokumento. Sige. May utos ang amo. Bawal magpapasok ng kahit na sino kay pamilyang Xiao. Gusto ko lang siyang tingnan sa loob. Gising na ba siya? Hindi pa rin pwede. Hindi ko talaga alam kung paano mo pa nakuha ang kapal ng mukha na lumapit pa muli sa aming binibini. Umalis ka na agad? Ayaw ka nang makita ng anak ko. Muyo, gising na ba siya? Gising na ba siya? Wala kang karapatang malaman. Bumalik ka na agad sa iyong Xiao Corporation. Kung hindi lang dahil kay Muyo ay hindi ako pumayag na sirain ang iyong karera ng tuluyan. Ang iyong Xiao Corporation ay matagal na sanang naglaho sa Yundo. Buksan niyo po ang pinto. Sisilip lang po ako sa kanya sa pintuan. Hindi mo ba maintindihan ang sinasabi ko? Ano po ba? Sabi ng anak ko, ayaw ka na niyang makita. Sinaktan mo siya ng husto at ngayong alam mo na ang katotohanan. Ay may lakas ka pa ng loob na pumunta rito? Sino ka sa tingin mo? Ha? Sinasabi ko sa iyo, sa kabutihang palad, kung hindi kami nakarating agad sa kulungan, ang anak ko ay maaring parusahan ng malala ng mga taong inutusan mo. Nawala na sana siya. Alam mo ba iyon? Hindi po. Hindi po ganoon. Gusto ko lang. Nagdadahilan ka pa rin? Umalis ka na rito. Ang malas mong makita. Hoy, anong ginagawa mo? Kahit isang tingin lang po, hayaan mo po akong makita siya. Kahit isang beses lang. Xiao Moyuan. Hindi ka pa ba napapagod sa ginagawa mo? Muyo? Gising ka na pala. Anak ko, mahina pa ang iyong katawan. Bakit lumabas ka na agad? Pa, ayos lang po ako. Muyo? Xiao Moyuan. Wala na tayong relasyon sa isa't isa. Alam mo ba yon? Muyo, ang mga nakaraang pagkakamali ay lahat kasalanan ko. Hindi kita pinagkatiwalaan. Alam kong mahirap mo akong patawarin. Pero bigyan mo ako ng isang pagkakataon para makabawi ako sa aking mga naging mali. Maaari ba? Pagkakataon? Ako ba ang hindi nagbigay sa iyo ng pagkakataon? Xiao Moyuan? Kung minsan kahit ako ay nagtataka, ano ba talaga ako para sa iyo? Nagsama tayo ng matagal sa loob ng maraming taon, pero naniwala ka pa rin sa ibang tao at hindi mo man lang pinili na pagkatiwalaan ako. Palagi akong umiiwas noon? Pero ang totoo, matagal na kitang mahal. Ang kaso, akala ko ay hindi ka para sa akin. At ngayong alam mo na, anong magagawa niyan?
Kahit pa mabayaran mo pa ang sakit na idinulot mo sa akin, maibabalik mo ba ang aking ama o ang aking bata sa loob ng sinapupunan ko? Bumalik muna tayo. Muyo, Xiao Mo Yuan. Umalis ka na. Noong bata pa, nailigtas mo ang buhay ko, at ang alok kong kasal bilang pasasalamat ay isa lamang pala maling pangarap sa ating dalawa. Huwag na nating ipilit ang hindi talaga para sa atin. Pa, narinig ko sa doktor na nawalan ako ng maraming dugo. Sino po ang nagbigay sa akin ng dugo? sino pa ba kundi si Xiao Moyuan? Talaga namang napakahina ng katawan niya. Nawalan lang ng kaunting lakas, ay bibigay na siya. Ipapahinto na sana ng doktor ang pagkuha sa kanya. Ngunit ang sabi niya, ituloy lang hanggang sa hindi mo na kailanganin. Sige na, huwag mo na masyadong isipin yan. Lahat ng ito ay utang niya sa'yo. Magpahinga ka ng mabuti. Xian Muyu. Patawad. Nakakatawang isipin. Dati ay malaya kong nahahawakan ng mga kamay mo, ngunit ngayon kailangan pang hating gabi. At tulog ka na? Para lang makalapit sa iyo. Patawad at nasaktan ka ng husto? Dapat ay pinigilan ko si Mama at si Lin Yuan Yuan nang itulak nila si Tito sa hagdan. Alam ko na ang lahat ng ito ay nagdulot sa iyo ng matinding hirap. Pero alam mo ba? Ang taong nagpakulong sa iyo ay hindi ako. Kung alam ko lang, nagagawan kanila ng masama, pipigilan ko talaga sila. Kailangan mong gumaling para maging kampante na ako. President Xiao, bakit po kayo napunta rito? Nag-aalala na po kami sa paghahanap sa inyo. Sabihin mo sa akin, ano ang dapat kong gawin para patawarin ako ni Shen Muyo? President Xiao, kung gusto niyo pong manuyo, kailangan niyo muna alagaan ang inyong katawan. Tsaka po, kasalukuyan po tayong nakikipagtulungan sa Yulong Group. Kung may mangyari man po sa inyong masama, hindi po ba ito magdadala ng problema kay ma'am? Tama ka? Hindi ako pwedeng magbigay ng problema kay Muyo ngayon. Tawagan mo ang doktor. Palagyan mo ako ng swero? Opo, sige po. Muyo. Ito yung project proposal para sa Eastern Suburbs. Pakitingnan kung may anumang problema. Muyo, kung ayaw mo akong makita, pwedeng-pwede akong umalis sa project na ito. Hindi na kailangan. Nailipat na ako sa ibang grupo. Sa Eastern Suburbs. Ituloy mo na lang ang plano ayon sa proposal mo. Muyo, talaga bang ayaw mo na akong makita? Xiao Mo Yuan, ang mga nangyari noon, hindi ko naiisipin pang muli, pero pakiusap. Sa susunod, huwag ka na sanang magpakita sa buhay ko. Eldest Miss, nakikita ko pong mukhang tapat naman si President Xiao. Talaga po bang tatapusin niyo na ang sa inyong dalawa? Tapos na kami. At ito na ang pinakamagandang kahihinatnan nito. Sige po. Tara na. Sandali lang po, madam. Ano po kasi? Ano bang ginagawa niyo? Hi. Mahalaga pa rin ang pinagsamahan niyo bilang mag-asawa. Patawarin niyo na po ang aming si President Xiao. Ha? Muyo? Alam kong mahirap para sa iyo na alisin ang pait sa iyong puso. Pero handa ako nagugulin ang natitirang bahagi ng buhay ko para bumawi. Hindi ito maaaring matapos ng ganito lang. Muyo, nangangako ako. Gagamitin ko ang buong buhay ko
para habulin ka hanggang sa mapatawad mo ako. Xiao Moyuan. May mapapala ka ba sa ginagawa mo? Ang lahat ng pagkakamali ay nagsimula dahil sa akin. Nakalimutan mo na ba ang pangako nating dalawa noong bata pa tayo? Hinusga ng tadhan na paglayuin tayong muli para muli kitang mahalin. Muyu, nagsusumamo ako sa iyo. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Shen Muyu, pagbabayarin kita. Muyu. President Xiao, Ano pang tinitingnan niyo riyan? Hulihin niyo siya. Tingnan mo. Ako, sabi ko naman sa iyo, poprotektahan kita. Xiao Moyuan. Xiao Moyuan, gumising ka. Huwag mo akong takutin. Hahaha, Shen Muyu. Hindi ko man nakuha si Xiao Moyuan. Huwag mo ring asahang mapapasa iyo siya. Lahat ng ito ay utang niyo sa akin. ilayo siya rito. Hahaha. Eldest miss, ano na po ang gagawin natin? Tumawag kayo ng ambulansya. Lola, huwag na po kayong mag-alala. Magiging maayos din siya. Anak, kailanman ay wala akong hiningi sa iyo, pero nakikita ko, mahal na mahal ka niya. Nitong mga nakaraang araw ay nagpakasubsob siya sa trabaho para lang gumaan ang iyong pasanin. Nung ayaw mo siyang makita, buong gabi siyang hindi makatulog, nakatitig lang sa larawan mo. Ngayon, hinayaan niya ang sarili sa ganitong kalagayan para lang mawala ang galit sa puso mo. Kahit ang sarili niyang ina ay ipinasana niya sa mga awtoridad at hindi na siya nakialam pa. Para lang makita ka kahit sandali, sa ilalim ng ulan ay lumuhod siya ng buong magdamag. Makuha lang ang patawad ng iyong ama. Sa loob ng maraming taon, kayong dalawa, saksi ako sa lahat ng pinagdaanan niyo. Kung nasa puso mo ba si Moyuan, ikaw lang ang nakakaalam niyan. Anak, gumaling ka na agad. Hindi ba sabi mo, susubukan mo pang muli na bawiin ang aking apo? Gumising ka na, anak. Lola, tahan na po. Magpahinga muna kayo sa loob. Siya, ako na ang magbabantay sa kanya. Sige. Xiao Moyuan, sa ating dalawa. Parang lagi na lang tayong nasasaktan. Kung hindi ikaw ang nasa ospital, ako naman ang narito. Parang kailanman ay hindi tayo makakalayo sa isa't isa. Sabi ko na nga ba, marahil ay utang ko ito sa iyo noong nakaraang buhay. Kahit na pinaramdam mo ang napakaraming pasakit at galit na galit ako sa iyo. Pero bakit nang makita kitang sumalo ng saksak para sa akin? Kumikirot pa rin ang puso ko? Xiao Moyuan, hindi ba't gusto mong makuha ang patawad ko? Kung ganoon ay gumising ka at maging maayos ka. Kapag hindi ka pa gumising, ay hinding-hindi na talaga kita mapapatawad pa. Bilisan mong gumising. Yan ang sabi mo. Ang singsing na ito, hindi ba itinapon na ito ng ina mo? Ngayon, bumalik na rin ito sa tunay na nagmamay-ari. Xiao Moyuan, isipin mong mabuti. Sa buhay na ito, galit lang ang mararamdaman ko para sa iyo. Shen Muyu, sinabi ko na sa iyo, gagamitin ko ang susunod na buhay at ang mga susunod pa para suyuin ka. Nasuyuin kang muli? Shen Muyu. Sige.